42 taon akong nagtayo ng mga bahay at sa loob ng 42 segundo, nawasak ang aking kaluluwa. Dinuraan nila ako sa mukha sa harap ng 300 katao. Ngunit ng gabing iyon, habang nag-iinuman sila para sa aking kahihiyan, nilagdaan ko ang kontrata na magpapabago ng lahat. Kung ang kwentong ito ay tumatagos sa inyong puso, mag-subscribe. Araw-araw ay may bagong kwento na maaaring maging sa inyo. Sabihin ninyo sa akin kung saan kayo nanonood. Ang pangalan ko ay Tatay Aurelio Manalo, 70 taong gulang. At ngayon, ikukwento ko sa inyo ang pinakamasakit na bahagi ng aking buhay. Isang kwento na nananakit pa rin sa aking dibdib kapag naaalala ko. Ngunit kailangan kong ilabas dahil pinapatay ako nito sa loob. Ito ang araw na ang sarili kong anak, ang dugo't laman ko, ay tumingin sa akin sa mata at sinabi ang mga salitang hindi ko kailanman inakalang maririnig ko mula sa kanya. Wala nang lugar para sa iyo dito, tatay. At sinabi niya ito sa harap ng 300 katao sa ballroom ng pinakamagarbong hotel sa syudad sa pagdiriwang ng ika-42 anibersaryo ng kumpanya na itinayo ko sa aking mga kamay. Ramdam ko pa rin ang mapait na lasa sa aking bibig nang marinig ko ang mga salitita. Para akong sinuntok sa sikmura, ngunit mas masakit. Dahil ang sumuntok ay si Rico, ang aking panganay, ang bata na karga-karga ko sa aking mga balikat noong bata pa siya para makita niya kung paano ako nagtatayo ng mga bahay. Siya rin ang nagsabi sa akin, "Tatay, kapag malaki na ako, gusto kong maging katulad mo." Nandyan siya, nakasuot ng isang mamahaling suit na nagkakahalaga ng mahigit 150,000 na ako ang nagbayad. Nakatayo sa mikropono na parang siya na ang may-ari ng lahat, sinasabi sa lahat ng naroroon na oras na para magretiro ang matanda. Ang katahimikan sa bulwagan ay nakakabingi. Ramdam ko ang lahat ng tingin na nakatuon sa akin. Ang ilan ay may awa, ang iba ay may morbid na pagkausyoso. Naghihintay kung ano ang gagawin ng matandang si Tatay Aurelio. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa galit na hindi ko kailanman naramdaman sa buong buhay ko. Isang galit na umakyat mula sa aking sikmura hanggang sa lalamunan, nagbabanta na lumabas bilang isang desperadong sigaw. Ngunit nanatili akong tahimik, paralisado. Pinapanood kung paano patuloy na nagsasalita ang aking anak. Nagpapasalamat sa lahat sa pagpunta para magpaalam sa akin mula sa kumpanya, na parang patay na ako. Si Valerie, ang aking manugang, ay nakatayo sa tabi niya na may ngiti na nagpatindig ng balahibo ko. Isang pekeng ngiti, isa sa mga ngiti na pinipraktis sa harap ng salamin habang pumapalakpak sa mga salita ng kanyang asawa na parang musika mula sa langit. Ang babaeng iyon na tinanggap ko sa aking bahay na parang anak na kumain sa aking hapagkainan sa loob ng 15 taon na yumakap sa akin at nagsabing, "Tatay Aurelio," nang may labis na pagmamahal, ay naroroon, nagdiriwang ng aking kahihiyan. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang aking anak na si Carmelita, ang aking kaisa-isang anak, ay pumapalakpak din. Ang aking Carmelita, na dapat ay kakampi ko, ay tumatango na parang normal lang ang lahat. Naaalala ko na sinubukan kong tumayo, maglakad patungo sa mikropono, magsabi ng kahit ano, ngunit hindi ako pinapayagan ng aking mga binti. Para akong nabibigatan ng 42 taon ng pagtatrabaho, sakripisyo, ng paggising bago sumikat ang araw sa ilalim ng araw, nagtatayo ng mga bahay para bigyan sila ng mas magandang buhay. Naramdaman kong kinakapos ako sa hininga, na ang buhol sa aking lalamunan ay lulunod sa akin. At pagkatapos ay patuloy na nagsalita si Rico, sinasabi na kailangan ng bagong dugo ang kumpanya, na nagbago na ang panahon, na wala ng lugar para sa mga makalumang pamamaraan. Makalumang pamamaraan, iyon ang eksaktong mga salita niya. Na parang ang mga pinahahalagahan na itinuro ko sa kanya, ang katapatan, ang sipag, ang paggalang sa mga empleyado, ay isang bagay na dapat ikahiya, na parang ang lahat ng itinayo ko gamit ang aking mga kamay. Bawat ladrilyo na inilatag ko, bawat kontrata na nilagdaan ko nang may pagkamay at ang aking salita ay lipas na at dapat itapon. Ang sarili kong anak,
ay binubura ako sa kasaysayan ng sarili kong kumpanya, ginagawang isang nakakahiya at hindi komportabling anekdota ng nakaraan ng aking pamana. Pagkatapos ay dumating ang pinakamalaking kahihiyan sa lahat. Tinawag ni Rico ang 2 security guard, 2 binata na ako mismo ang kumuha. Nakilala ang aking mga apo na kumain ng inihaw sa aking bahay tuwing linggo. Ang isa sa kanila, si Jose, ay hindi man lang makatingin sa aking mata nang lumapit siya. Tatay Aurelio, bulong niya sa akin. Pakiusap, huwag ninyo nang pahirapan pa ako. At naintindihan ko. Plano ng sarili kong anak ang lahat ng ito. Hindi ito isang paalam, kundi isang pagpapaalis, isang pampublikong kahihiyan upang makita ng lahat na si Tatay Aurelio Manalo ay hindi na ang nagmamay-ari sa kumpanya na siya mismo ang nagtatag. Tumayo ako mula sa aking upuan nang may buong dignidad na kaya kong tipunin. Naglakad ako patungo sa labasan habang ang lahat ay tahimik na nakatingin sa akin. Ang ilan ay may awa, ang iba ay may ginhawa, na parang naging pasanin ang aking presensya sa loob ng maraming taon. Naririnig ko ang mga bulong sa aking likuran, ang mga boses na nagsimulang magkomento sa nangyari. Kawawang Mang Aurelio, sabi ng isang tao. Oras na nga, bulong ng isa. At patuloy akong naglalakad, pakiramdam na bawat hakbang ay inilalayo ako, hindi lamang mula sa bulwagan, kundi mula sa buong buhay na itinayo ko. Bago ako lumabas, tumingin ako sa huling pagkakataon. Gusto kong makita ang mukha ng aking anak. Gusto kong tingnan niya ako sa mata na maramdaman niya, kahit kaunti lang, ang pagsisisi sa ginagawa niya sa akin. Ngunit nakatalikod si Rico sa entablado, nakikipagtawanan kay Valerie at sa ilang bisita, na parang walang nangyari, na parang ang pagwawakas sa kanyang ama ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Si Carmelita ay umiinom ng champagne, nagiinuman para sa bagong simula ng kumpanya. Wala sa aking mga anak ang tumingin sa akin. Para sa kanila, wala na ako. Lumabas ako ng hotel na parang binunot ang aking kaluluwa mula sa aking katawan. Ang sariwang hangin ng gabi ay humampas sa aking mukha na parang sampal at sa unang pagkakataon sa loob ng 42 taon, hindi ko alam kung ano ang gagawin sa aking buhay. 70 taong gulang na ako, nawalan ako ng kumpanya at ang pinakamasakit sa lahat ay nawala ito sa mga kamay ng sarili kong mga anak. Naglakad ako patungo sa aking lumang Ford pickup na binili ko noong nagsisimula pa lang lumaki ang kumpanya at naupo doon, nakahawak sa manibela. Sinusubukang intindihin kung paano ako napunta sa puntong ito. Ngunit ng gabing iyon, habang patuloy silang nagdiriwang sa hotel, habang nag-iinuman sila para sa aking kahihiyan at nagpaplano kung paano paghahatian ang aking itinayo, gumawa ako ng isang bagay na hindi nila kailanman inakala, isang bagay na magpapabago sa lahat ng walang hanggan. Binuksan ko ang glove compartment ng aking pickup at kinuha ang isang sobre na iningatan ko sa loob ng maraming buwan, naghihintay ng tamang oras. Nasa loob ang proposal na natanggap ko mula sa Meridian Builders, ang pinakamalaki naming kakumpetensya. At ng gabing iyon, bandang 11:30 ng gabi, nilagdaan ko ang kontrata na magpapabayad sa kanila sa lahat ng ginawa nila sa akin. Para maintindihan ninyo ang nangyari ng gabing iyon, kailangan ko kayong ibalik kakudulpudulo taon na ang nakalipas. Noong 28 taong gulang ako, at wala akong anuman kundi 2 kamay na handang magtrabaho at isang pangarap na tila imposible. Panahon iyon ng 1982 at kararating ko lang sa syudad mula sa isang maliit na probinsya sa Timog Luzon kung saan walang kinabukasan para kaninuman. Kasama ko ang aking asawang si Aling Elena, buntis kay Rico at isang maleta na may 3 damit. Natulog kami sa isang maliit na silid sa bubong na kalahati ng aking sahod ang bayad mula sa pagbubuhat ng sako-sakong semento sa isang construction site. Ngunit mayroon akong isang bagay na walang sino man ang makakakuha sa akin. Ang katiyakan na balang araw ay magtatayo ako ng isang malaking bagay. Naaalala ko ang unang pagkakataon na nakita ako ni Rico na nagtatrabaho. 4 na taong gulang siya at dinala siya ni Aling Elena sa site kung saan ako naglalatag ng pundasyon para sa isang maliit na bahay.
Ito ang una kong independenteng trabaho. Isang maliit na bahay na may 2 silid tulugan para sa isang batang mag-asawa na nagbigay sa akin ng pagkakataon dahil mas mura ang singil ko kaysa sa iba. Humanga si Rico habang pinapanood niya kung paano ko hinahalo ang semento, kung paano ko inilalagay ang mga ladrilyo isa-isa. Tatay, sabi niya sa akin, gumagawa ka ng mga bahay para tirahan ng mga tao. At ipinaliwanag ko sa kanya na oo, na bawat bahay na itinayo namin ay tahanan kung saan magiging masaya ang isang tao, kung saan lalaki ang mga bata, kung saan bubuo ng alaala ang mga pamilya. Ang mga unang taon ay mahirap, mas mahirap kaysa sa sino man na maaaring isipin. Nagtatrabaho ako mula 5 ng umaga hanggang 8 ng gabi, 7 araw sa isang linggo. Ang aking mga kamay ay laging may paltos, puno ng kalyo na nagdudugo kapag sobrang lamig. Ginagamot ni Aling Elena ang aking mga sugat gabi-gabi gamit ang alak at benda nang hindi nagrereklamo kahit alam kong masakit para sa kanya na makita akong umuuwi na pagod na pagod. Ngunit bawat pisong kinita ko ay iniipon namin. Bawat sentimo ay may patutunguhan. Bumili ng mas mahusay na kasangkapan, kumuha ng katulong, makakuha ng mas mataas na kalidad na materyales dahil malinaw sa akin na ito ay hindi lamang trabaho, ito ang kinabukasan ng aking pamilya. Lumaki si Rico na nakikita ang sakripisyong iyon. Dala-dala ko siya tuwing Sabado upang maunawaan niya kung saan nanggagaling ang pera na nagbabayad ng kanyang pagkain, kanyang damit, kanyang pag-aaral. Tinuruan ko siyang magbuhat ng maliliit na ladrilyo, maghalo ng apog sa buhangin, sumukat gamit ang tape measure. Sinabi niya sa akin, "Tatay, turuan mo ako ng lahat. Gusto kong magtayo ng mga bahay tulad mo." At ako ay nasasabik sa pag-iisip na balang araw ay magtatrabaho kami ng magkasama na ipagpapatuloy niya ang sinimulan ko. Hindi ko kailanman inakala na ang mga kamay na itinuro kong magtrabaho ay ang mga kamay din na isang araw ay magtutulak sa akin palabas ng sarili kong kumpanya. Nang 8 taong gulang si Rico, mayroon na kaming 3 empleyado at natapos na namin ang aming unang apartment building. Maliit lang, 6 na units lang, ngunit para sa akin, ito ang buong mundo. Nang araw na ibinigay namin ang mga susi sa mga pamilya, kasama ko si Rico. Nakikita kung paano niyakap ng mga mag-asawa ang kanilang mga anak sa kanilang bagong tahanan. Lumapit sa akin ang isang babae na may luha sa mata at sinabi, "Mang Manalo, hindi ninyo alam kung gaano kahalaga sa amin na magkaroon ng sariling bahay." At tinanong ako ni Rico, "Tatay, kaya ba natin ito ginagawa para maging masaya ang mga tao?" Sinabi ko na oo, iyon ang pinakamahalagang dahilan sa lahat. Di nagtagal, ipinanganak si Carmelita at patuloy na lumalaki ang kumpanya. Mayroon na kaming 10 empleyado, 2 truck at mga kontrata para magtayo ng mga bahay sa 3 magkakaibang subdivision. Sinabi sa akin ni Aling Elena na maaari na kaming magpahinga, na nakamit na namin ang aming hinahanap, ngunit may mas malaking pananaw ako. Gusto kong hindi maranasan ng aking mga anak ang naranasan ko. Gusto kong bigyan sila ng edukasyon, oportunidad at isang ligtas na kinabukasan. Kaya patuloy akong nagtrabaho, nagtayo, nangangarap at palagi iniisip na balang araw ay magiging kasama ko si Rico, ipagpapatuloy ang tradisyon ng pamilya. Sa mga taon ng pagdadalaga ni Rico, kilala na ang kumpanya sa buong syudad. Nakapagtayo na kami ng mahigit 300 bahay at 5 apartment building. Nag-aaral si Rico ng administrasyon sa pinakamahal na pribadong unibersidad sa syudad, kung saan nag-aaral din ng arkitektura si Carmelita. Ipinagmamalaki ko na kayang-kaya kong bayaran ang kanilang edukasyon na hindi ko kailanman nakuha. Naisip ko na naghahanda sila upang pamunuan ang kumpanya at dalhin ito sa susunod na antas gamit ang kaalaman na wala ako. Bawat pisong inilagay ko sa kanilang edukasyon ay itinuturing kong puhunan sa kinabukasan ng pamilya. Nang makapagtapos si Rico, nagdaos kami ng isang pagdiriwang sa mismong construction site kung saan siya natutong magbuhat ng ladrilyo noong bata pa siya. Inimbitahan ko ang lahat ng empleyado, ang aming pinakamahalagang kliyente at ang mga supplier na nagtiwala sa amin sa loob ng maraming taon. Sa aking talumpati,
Sinabi ko na handa na ang aking anak na tulungan akong buuin ang susunod na kabanata ng aming kasaysayan. Niyakap ako ni Rico ng gabing iyon at bumulong sa aking tainga. Salamat sa lahat, tatay. Nangangako ako na aalagaan ko ang lahat ng iyong itinayo. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. At sa loob ng maraming taon, naaalala ko ang mga ito tuwing nagdududa ako sa mga desisyon na ginagawa ko sa kumpanya. Ang mga unang taon ni Rico sa kumpanya ay maganda. Nagbigay siya ng mga bagong ideya, mga computer system na hindi ko naiintindihan, ngunit nagpapabilis sa lahat. Minodernisa niya ang mga proseso, pinahusay ang accounting, nakakuha ng mas malalaking kontrata sa mas mahahalagang kumpanya. Ipinagmamalaki kong makita kung paano niya inilapat ang kanyang pinag-aralan, kung paano niya pinagsama ang aking karanasan sa kanyang kaalaman. Sumali rin si Carmelita pagkatapos niyang makapagtapos, nagdidisenyo ng mas modernong bahay, mas kaakit-akit para sa mga batang kliyente. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong kumpleto na ang pangarap ng pamilya, kaming tatlong manalo na nagtatrabaho ng magkasama para sa isang layunin. Ngunit ngayon, naaalala ang lahat ng iyon habang nagmamaneho ako sa mga bakanteng kalye pagkatapos ng kahihiyang iyon, napagtanto ko na marahil doon nagsimula ang lahat. Marahil ay noong nagsimula akong magbigay ng mga responsibilidad, noong nagsimula akong magtiwala ng labis sa kanila na hindi ko na pinansin ang mga senyales. Nagsimulang gumawa ng desisyon si Rico nang hindi ako kinokonsulta. Binabago ang mga pamamaraan na gumana ng maraming taon. Nagsasalita tungkol sa paggawa ng modernisasyon sa kumpanya na parang ang lahat ng ginawa ko ay mali. At pinayagan ko ito dahil nagtiwala ako sa kanya. Dahil inakala ko na ito ay bahagi ng natural na proseso ng pagpasa ng responsibilidad mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Namatay si Aling Elena 5 taon na ang nakakaraan at kasama niya ay nawala ang tanging tao na tunay na nakauunawa kung ano ang ibig sabihin ng kumpanya para sa akin. Higit pa ito sa negosyo. Ito ang resulta ng 42 taon ng pagbangon bago sumikat ang araw, ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw, ng pagsasakripisyo ng mga bakasyon at pahinga upang makabuo ng isang bagay na magtatagal magpakailanman. Ngunit hindi ito kailanman naunawaan ng aking mga anak. Para sa kanila, ang kumpanya ay mga numero lamang sa isang papel, mga kita na maaring paghatian, isang negosyo na maaring i-optimize. Hindi nila kailanman naunawaan na bawat ladrilyo na inilalagay namin ay may maliit na bahagi ng aking kaluluwa, na bawat bahay na itinayo namin ay bahagi ng aking pamana. At nang gabing iyon sa hotel, sa wakas ay kinumpirma ko na para sa kanila, hindi na ako ang kanilang ama, kundi isang balakid lamang. Ang sumunod na 10 taon ang pinakamaganda sa aking buhay, o sa tingin ko noon. Ang Sandoval Construction ay naging isa sa mga pinakarespetado sa buong probinsya. Mayroon kaming 80 empleyado, 15 truck, at bilyon-bilyong kontrata sa gobyerno para sa pagtatayo ng mga pabahay para sa mahihirap. Si Rico ay mayroon ng sariling opisina sa ikalawang palapag na may mga bintana na nakatanaw sa buong syudad. At si Carmelita ay nakapagdisenyo na ng mahigit 100 bahay na lumabas sa mga architectural magazine. Pakiramdam ko ay isang hari ako, ngunit isang hari na nagtayo ng kanyang kaharian bawat ladrilyo nang walang minana mula sa sinuman. At higit sa lahat, kasama ko ang aking mga anak, natututo, lumalaki, naghahanda para sa kinabukasan na pinangarap ko para sa kanila mula pa noong bata pa sila. Naaalala ko ng malinaw ang araw na iminungkahi ni Rico na palawakin namin ang aming operasyon sa ibang probinsya. Nasa opisina ko kami, sinusuri ang mga numero ng quarter. Nang ilatag niya sa aking mesa ang ilang plano at projection na inihanda niya sa loob ng maraming linggo. Tatay, sabi niya, maaari tayong magbukas ng mga sangay sa Cebu at Davao. Nakalkula ko na ang lahat, ang paunang puhunan, ang mga kontak, ang mga permiso. Sa loob ng 5 taon, maaari nating triplihin ang ating kita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang emosyon na nagpaalala sa akin ng bata na tumutulong sa akin na magbuhat ng ladrilyo.
Ipinagmamalaki kong makita kung paano natuto ang aking anak na mangarap ng malaki, tulad ng itinuro ko sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi ko sa kanya na oo, na lubos akong nagtitiwala sa kanya, na oras na para lupigin ng mga manalo ang buong Pilipinas. Ang pagpapalawak ay isang lubusang tagumpay, ngunit ito rin ang simula ng isang bagay na hindi ko nakita noon. Nagsimulang maglakbay ng madalas si Rico. Nagpapalipas ng buong linggo sa ibang syudad, nagbabantay sa mga bagong operasyon. Pagbalik niya, nagdadala siya ng mga kwento tungkol sa mahahalagang negosyante na nakilala niya, tungkol sa mas modernong pamamaraan ng konstruksyon, tungkol sa mga oportunidad sa negosyo na, ayon sa kanya, hindi ko maintindihan dahil kabilang ako sa ibang henerasyon. Sa simula, pinagtatawanan ko ang kanyang mga komento. Iniisip na ito ay ang natural na kayabangan ng kabataan. Ngunit unti-unti kong napagtanto na hindi na niya ako kinokonsulta sa mahahalagang desisyon. Siya na lang ang humaharap sa mga pulong sa malalaking kliyente. Pinirmahan niya ang mga bagong kontrata nang hindi ko sinusuri. Kapag tinatanong ko siya, sinasabi niya, "Huwag kang mag-alala, tatay. Kontrolado ang lahat. Magpahinga ka lang at tamasahin ang iyong mga nakamit." Nagsimula ring magbago si Carmelita sa panahong iyon. Nagpakasal siya sa isang arkitekto mula sa isang mayamang pamilya sa kabisera at unti-unting niyang tinanggap ang mga ugali at kaugalian na hindi ko nakikita sa aking anak. Nagsimula siyang mahuli sa mga pulong ng pamilya, pintasan ng dekorasyon ng aking bahay, imungkahi na kailangan kong mag-update kung gusto kong manatiling mahalaga sa kumpanya. Isang araw sinabi niya sa akin ang isang bagay na lubos na nagpasakit sa akin. "Tatay, hindi mo na maaring pamahalaan ang kumpanya na parang maliit mong tindahan. Isa na itong korporasyon ngayon. Kailangan ito ng mga profesional, hindi ng mga damdamin." Ang mga salitang iyon ay kakaiba sa bibig ng aking anak na parang may ibang nagturo sa kanya. Ngunit mas gusto kong isipin na bahagi ito ng kanyang profesional na paglago, na natututo siyang ihiwalay ang negosyo sa pamilya. Noon dumating si Valerie sa aming buhay. Nakilala siya ni Rico sa isang kumperensya ng mga batang negosyante sa Maynila at mula sa unang araw na dinala niya siya sa bahay, naramdaman kong may mali. Isa siyang magandang babae, edukada, nag-aral sa ibang bansa, ngunit mayroon sa kanyang pagtingin sa akin na nagpakaba sa akin. Para siyang sinusuri ako, kinakalkula kung magkano ang halaga ko at kung gaano katagal ang aking lifespan. Kapag nakikipag-usap siya sa akin, palagi siyang nakangiti ng perpekto, ngunit nananatiling malamig at malayo ang kanyang mga mata. Si Aling Elena, na nabubuhay pa noon, ay nagkomento sa akin isang gabi, "Aurelio, ang babaeng iyon ay hindi tumitingin kay Rico ng may pagmamahal, kundi parang isang premyo na kanyang napanalunan. Ngunit gusto kong maniwala na nakahanap ang aking anak ng babae ng kanyang buhay, kaya binaliwala ko ang mga sinyalis na iyon." Ang kasal ni Rico at Valerie ang pinakamahalagang kaganapan sa lipunan na kailanman inorganisa ng aming pamilya. Gumastos kami ng mahigit ₱2 milyon para sa isang seremonya na lumabas sa lahat ng social magazine ng syudad. Masaya ako na maibigay ang pagdiriwang na iyon sa aking anak upang ipakita sa mundo na malayo na ang narating ng mga manalo. Sa panahon ng sayaw ng ikakasal, hinanap ako ni Rico ng tingin mula sa dance floor at nginitian ako na parang sinasabi, "Salamat sa lahat ng ito, tatay." Naramdaman kong ako ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo na naniniwala na kumpleto na ang aking pamilya, na nakahanap na ng kanilang lugar sa buhay ang aking mga anak at na ang kumpanya ay magpapatuloy sa loob ng maraming henerasyon. Gaano ako ka-inosente na isipin na ang pera at tagumpay ay makakapaggarantiya ng katapatan at pagmamahal ng pamilya. Ang mga unang taon ng kasal ay tila normal, ngunit nagsimula akong mapansin ang mga banayad na pagbabago kay Rico na nagpakaba sa akin. Nagsimulang magbigay ng opinyon si Valerie tungkol sa mga usapin ng kumpanya, magmungkahi ng mga pagpapabuti sa aming mga proseso, questionin ang mga desisyon na ginawa ko sa loob ng mga dekada. Nakikinig si Rico sa kanya ng may atensyon na hindi niya kailanman ibinigay sa akin, tumatango sa kanyang mga komento na parang mga pahayag mula sa Diyos.
Sa mga hapunan ng pamilya, pinamumunuan niya ang mga pag-uusap, nagsasalita tungkol sa mga tunay na matagumpay na kumpanya na kilala niya, tungkol sa mas mahusay na pamamahala, tungkol sa kahalagahan ng pagbabago ng mga lumang istruktura. Bawat salita ay isang banayad, ngunit epektibong pananaksak. Nagsimula akong maramdaman na parang isang estranghero sa sarili kong hapagkainan, nakikinig sa aking pamilya, na pinag-uusapan ang kinabukasan ng aking kumpanya na parang wala na ako. Ang sumira sa lahat ay nang kumbinsihin ni Valerie si Rico na kailangan naming kumuha ng mga external consultant para gawing moderno ang kumpanya. Dumating ang 3 executive mula sa isang consulting firm mula sa kabisera na nakasuot ng mamahaling traje at may mga pinakabagong laptop upang sabihin sa amin kung paano namin dapat patakbuhin ang negosyo na itinayo ko mula sa wala. Sa loob ng 1 linggo, sinuri nila ang lahat ng aming proseso, ininterview ang mga empleyado, inanalisa ang aming mga numero. Sa huli, nagpresenta sila ng isang 150 pahinang ulat na karaniwang nagsasaad na ako ang pangunahing problema ng kumpanya, na ang aking paternalistic na estilo ng pamumuno ay naglilimita sa paglago na kailangan namin ng mas modernong istruktura ng korporasyon. Tinanggap ni Rico ang lahat ng kanilang rekomendasyon nang hindi man lang ako kinokonsulta, na parang ako ay isang ordinaryong empleyado at hindi ang nagtatag ng kumpanya. Noon nagsimula ang sistematikong kampanya upang ihiwalay ako sa mahahalagang desisyon. Gumawa si Rico ng executive committee na binubuo niya ni Carmelita at ni Valerie na nagpupulong linggo-linggo upang gumawa ng mga estratehikong desisyon. Iniaalam lamang sa akin pagkatapos, bilang pabor, ipinapakita sa akin ang mga kasunduan na natapos na bilang tapos na. Kapag sinusubukan kong questionin ang isang desisyon o magmungkahi ng alternatibo, sinasabi nila sa akin na ito ay nasuri na ng lubusan at na ang aking opinyon, bagaman mahalaga dahil sa aking karanasan, ay hindi umaayon sa estratehikong direksyon ng kumpanya. Ito ay isang magalang na paraan ng pagsasabi sa akin na tumahimik, na wala na akong boses o boto sa kumpanya na itinayo ko sa aking sariling mga kamay, sa aking dugo at pawis. Sa mga buwang iyon ng paglipat, sinubukan kong umangkop, unawain na marahil tama sila, na marahil ay masyado na akong matanda para intindihin ang mga bagong paraan ng pagnenegosyo. Nagsimula akong dumating ng mas huli sa opisina, umalis ng mas maaga, hinahayaan silang hawakan ang lahat habang nakatuon ako sa pagbabantay sa mga ginagawang konstruksyon na siyang pinakamahusay kong gawin. Ngunit maging doon ay nagsimula na rin silang limitahan ako. Kinuha ni Rico ang isang operations director upang pangasiwaan ang mga konstruksyon, arguing na kailangan kong mag-delegate ng mas maraming responsibilidad upang masiyahan sa aking matagumpay na karera. Ito ay isang eleganteng paraan ng pagsasabi sa akin na hindi na sila nagtitiwala sa aking paghuhusga, na ang aking 42 taong karanasan ay mas mababa kaysa sa diploma ng isang 30 taong gulang na hindi pa kailanman nakapaglatag ng isang ladrilyo sa kanyang buhay. Dumating ang kritikal na punto isang Biyernes ng hapon, nang aksidente kong nalaman na nag-schedule sila ng pulong sa mga potensyal na mamumuhunan upang pag-usapan ang pagbebenta ng isang bahagi ng kumpanya at hindi nila ako ipinaalam. Nang harapin ko si Rico, tiningnan niya ako ng may ekspresyon na hindi ko kailanman makakalimutan. Ito ay isang halo ng inis at awa, na parang ako ay isang senile na lolo na hindi nakakaintindi sa realidad. "Tatay," sabi niya, "kailangan mong intindihin na hindi ka na maaaring kasama sa lahat ng desisyon. Sobra nang lumaki ang kumpanya, mayroon itong napakakomplikadong istruktura. Ang pinakamahusay mong gawin ay magtiwala sa amin at tamasahin ang iyong pagreretiro." Pagreretiro. Ang salitang iyon ay tumunog sa aking tainga na parang isang hatol ng kamatayan. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na itinutulak ako palabas ng sarili kong mga anak, na ang lahat ng itinayo ko ay hindi na akin, na ang aking pamana ay binubura ng mismong mga tao na inilagay ko sa mundong ito. Nagsimula ang mga kahihiyan ng banayad, dahan-dahan kaya. Sa simula ay inakala kong imahinasyon ko lang ang aking pagmamataas bilang matanda, na ayaw tanggapin na nagbago na ang panahon.
Ngunit bawat araw na lumilipas, nagiging mas malinaw ang mga senyales, mas masakit, mas mahirap balewalain. Ang unang beses na napansin kong may tunay na mali ay sa isang pulong sa isang mahalagang kliyente, isang negosyante na kumuha ng aming serbisyo upang magtayo ng isang luxury residential complex. Ipinaliliwanag ko ang mga teknikal na detalye ng proyekto. Ibinabahagi ang aking karanasan sa mga pinakamahusay na materyales para sa lugar na iyon ng syudad, nang bigla akong putulin ni Rico. Tatay, sa tingin ko mas mainam kung ako na ang hahawak sa bahaging ito. Kung gusto ninyo, maaari na kayong magpahinga. Ang paraan ng kanyang pagsasalita sa harap ng kliyente, na parang ako ay isang empleyado na nagsalita ng sobra, ay lubos na nagpahiya sa akin. Ngunit ang mas nagpasakit sa akin ay ang reaksyon ng kliyente. Ang taong ito na kilala ako ng mahigit 15 na taon, na kumuha ng aking serbisyo ng maraming beses, ay tumango lamang at ibinaling ang buong atensyon kay Rico na parang nawala ako sa silid. Naupo ako doon, pakiramdam ko ay hindi ako nakikita, habang isinasara ng sarili kong anak ang isang negosyo na sinimulan ko gamit ang mga kontak na binuo ko sa loob ng mga dekada. Nang matapos ang pulong, hindi man lang ako pinasalamatan ni Rico sa pagdadala ng kliyente. Sa halip, sinabi niya sa akin, "Tatay, sa susunod ipaalam ninyo sa akin kung mayroon kayong mga pulong. Mahalaga na magkaroon tayo ng pare-parehong mensahe sa ating mga kliyente, na parang ako ang problema, na parang ang aking presensya ay isang balakid sa pagnenegosyo." Lalong lumala ang sitwasyon nang mas direkta nang makialam si Valerie sa operasyon ng kumpanya. Isang araw, dumating ako sa opisina at nalaman kong binago nila ang mga susi ng aking drawer nang hindi ako inaalerto. Nang magtanong ako kung bakit, sinabi sa akin ng sekretarya nang may halatang pagkaasiwa na inutusan ni Ginang Valerie na ayusin ang mga file upang mapabuti ang seguridad ng kumpidensyal na impormasyon. Kinailangan kong humingi ng pahintulot sa sarili kong manugang upang ma-access ang mga dokumento ng kumpanya na ako ang nagtatag. Tinanggap ako ni Valerie sa kanyang bagong opisina na nakakagulat na mas malaki kaysa sa akin, na may nakangiting pagpapahayag na nagpagulo sa aking sikmura. "Tatay Aurelio," sabi niya, "pansamantala lang po ito habang dinedi-digitalize namin ang lahat ng file. Naiintindihan ninyo na kailangan nating protektahan ang sensitibong impormasyon ng kumpanya." Ang salitang sensitibo ay tumatak sa aking isipan dahil naintindihan ko na ako ang kanyang tinutukoy. Ako ay naging banta sa seguridad ng sarili kong kumpanya. Ang aking mga dekada ng karanasan, ang aking kaalaman sa bawat kliyente, bawat supplier, bawat empleyado, ay hindi na isang mahalagang asset, kundi isang panganib na kailangan kontrolin. Nang gabing iyon, pagdating ko sa bahay, naupo ako sa aking paboritong upuan at sa unang pagkakataon sa 42 taon, nagduda ako sa sarili ko. Tinanong ko ang sarili ko kung talagang nagiging abala na ba ako, kung ang aking paraan ng paggawa ng mga bagay ay nakakasama sa kumpanya na labis kong minamahal. Ngunit pagkatapos ay naalaala ko na ang kumpanyang iyon ay umiiral dahil itinayo ko ito. Dahil isinugal ko ang lahat ng mayroon ako upang magtayo ng isang bagay mula sa wala, at napuno ako ng galit sa pag-iisip na pinagdududahan nila ang aking sariling halaga. Kung naririnig ninyo ang aking kwento hanggang dito, pakiusap sabihin ninyo sa akin sa mga komento kung saan kayo nanonood. Minsan, ang pag-alam na may mga tao sa mundo na nakikinig sa akin ay nagbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang pagkwento sa nangyari sa akin. Dahil ang susunod na mangyayari ay mas masakit pa at kailangan kong maramdaman na hindi ako nag-iisa sa bagay na ito. Ang sumunod na kahihiyan ay dumating sa panahon ng Christmas party ng kumpanya. Ayon sa tradisyon, ako ang nagbibigay ng pangunahing talumpati, ang nagpapasalamat sa lahat ng empleyado sa kanilang pagtatrabaho, ang nag-aanunsyo ng mga bonus at promosyon. Ngunit ng taong iyon, kinuha ni Rico ang mikropono nang hindi man lang ako kinokonsulta. Nagsalita siya sa loob ng 20 minuto tungkol sa magandang kinabukasan ng kumpanya, tungkol sa mga bagong hamon na naghihintay sa amin, tungkol sa kahalagahan ng pag-angkop sa mga pagbabago. Sa buong talumpati niya, hindi niya binanggit ang aking pangalan kahit isang beses.
Para bang ang kumpanya ay bigla na lang lumitaw mula sa wala, na parang wala itong kasaysayan, na parang hindi ako kailanman nagkaroon. Sa hapunan, naupo ako sa isang mesa sa dulo kasama ang mga middle-level na empleyado, habang si Rico, Carmelita at Valerie ay nasa pangunahing mesa kasama ang mga direktor at ang pinakamahalagang kliyente. Isa sa aking pinakamatagal na empleyado, si Mang Pascual, na nakatrabaho ko ng mahigit 20 taon, ay lumapit at bumulong sa akin. Mang Aurelio, ayos lang po ba ang lahat? Malungkot po kayo. Nagsinungaling ako. Sinabi ko sa kanya na perpekto ang lahat, na ipinagmamalaki kong makita kung paano dinadala ng aking mga anak ang kumpanya sa hinaharap. Ngunit sa loob, namamatay ako. Pakiramdam na ang aking lugar sa pangunahing mesa ay ninakaw ng mismong mga taong inilagay ko doon. Para itong panonood kung paano binubura ang aking pangalan mula sa kasaysayan na ako mismo ang sumulat. Ngunit ang pinakamalaking kahihiyan sa lahat ay dumating nang magpasya si Rico na i-update ang corporate image ng kumpanya. Kumuha siya ng isang advertising agency upang muling idisenyo ang aming logo, ang aming mga uniforme, ang aming mga truck, lahat. Ang bagong disenyo ay moderno, elegante, profesional, ngunit may isang detalye na nagbasag sa aking puso. Inalis nila ang parirala na inilagay ko mula pa sa simula sa lahat ng aming materyales. Itinatag ni Aurelio Manalo noong 1982. Ayon kay Rico, ang impormasyong iyon ay nagpapatingin sa kumpanya na luma at hindi mahalaga sa mga modernong kliyente. 42 taon ng kasaysayan, ng sakripisyo, ng pagtatayo araw-araw, nabawasan sa hindi mahalagang impormasyon na kailangan itago upang hindi matakot ang mga batang kliyente. Nang gabing iyon, hinarap ko si Carmelita. Iniisip na bilang anak ko, maiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng desisyong iyon para sa akin. Ngunit ang kanyang sagot ay mas masakit pa kaysa kay Rico. Tatay, sabi niya, hindi ito tungkol sa iyo. Ang kumpanya ay mas malaki kaysa sa sino man sa atin, mas malaki pa kaysa sa iyo. Kung gusto nating makipagkumpetensya sa kasalukuyang merkado, hindi natin maaaring pasanin ang nostalgia ng nakaraan. Nostalgia ng nakaraan. Ganoon tawagin ng aking anak ang 4 na dekada ng aking buhay. Ang lahat ng isinakripisyo ko upang bigyan siya at ang kanyang kapatid ng mas magandang buhay. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na nawala ko ang aking mga anak bago pa man mawala ang kumpanya. Hindi na nila ako nakikita bilang kanilang ama, kundi bilang isang balakid sa kanilang mga ambisyon. Napansin din ng mga mas matatandang empleyado ang pagbabago. Ilan sa kanila ang lumapit sa akin ng maingat upang tanungin kung ayos lang ako, kung may problema sa pamilya, kung may kailangan ako. Nakikita nila ang nangyayari na ang lalaking kumukuha sa kanila, nakilala ang kanilang mga pamilya, na naging parang ama sa marami sa kanila, ay unti-unting inilalayo sa sarili niyang kumpanya. Ngunit hindi ako maaaring magreklamo sa kanila. Hindi ko maaaring ipakita ang kahinaan sa harap ng mga taong umaasa sa kumpanya para sa kanilang pamilya. Kaya nagkunwari akong ayos ang lahat, na bahagi ito ng isang natural na plano ng paglipat, na masaya akong makita kung paano kinokontrol ng aking mga anak. Ngunit bawat araw na nagkukunwari ako, ay namamatay ako ng unti-unti sa loob. Naging hindi na maaatim ang sitwasyon nang nagsimulang kwestiyonin ni Rico sa publiko ang aking mga desisyon sa harap ng mga empleyado. Sa isang pulong ng mga supervisor, tinutulan niya ang isang instruksyon na ibinigay ko tungkol sa kalidad ng mga materyales para sa isang mahalagang proyekto. Ang tatay ko ay galing sa ibang henerasyon, sabi niya sa lahat ng naroroon, kung saan ginagawa ang mga bagay sa ibang paraan. Ngunit kailangan nating maging mas mahusay, mas mapagkumpetensya. Hindi alam ng mga supervisor kung saan sila lulugar, dahil marami sa kanila ang natuto ng kanilang propesyon sa direktang pagtatrabaho sa akin. Malinaw na sinisira ang aking autoridad ng sistematiko, na sinisira ng aking anak ang aking kredibilidad upang itatag ang kanyang sarili. At ang pinakamasakit ay ginagawa niya ito gamit ang aking pagmamahal bilang ama laban sa akin. Alam na hindi ko siya ipagtatanggol sa publiko upang hindi masira ang kanyang imahe. Nang gabing iyon,
Mag-isa sa aking bahay, naupo ako upang tingnan ang mga larawan noong bata pa ang aking mga anak, noong nakikita nila ako bilang kanilang bayani, noong naniniwala sila na kaya kong itayo ang anumang bagay, lutasin ang anumang problema. Si Rico na nakasakay sa aking balikat, pinapanood kung paano ako nagtatayo ng pader. Si Carmelita na pumapalakpak kapag natapos namin ang isang bahay. Sila ay tumatakbo patungo sa akin pag-uwi ko mula sa trabaho, sumisigaw, "Tatay!" nang may kagalakan na naging masakit na alalahanin. Kailan ako tumigil sa pagiging kanilang bayani at naging kanilang balakid? Kailan naging lipas na ang aking karanasan at hindi na komportable ang aking presensya? Nanatili akong gising buong gabi, sinusubukang intindihin kung paano ako napunta sa puntong ito, kung paano ko nawala hindi lamang ang aking kumpanya, kundi pati na rin ang aking mga anak, nang hindi ko man lang namamalaya na nangyayari ito. Ang mga sumunod na buwan ay isang tahimik na bangungot, isang mabagal na pagpapahirap na nangyayari araw-araw nang wala akong magawa upang pigilan ito. Nagsimula kong mapansin na ang mga mahahalagang pulong ay inischedule kapag wala ako sa opisina, na ang mga mahahalagang desisyon ay ginagawa sa mga pribadong pag-uusap ni Rico, Carmelita at Valerie, at pagkatapos ay ipinapakita sa akin bilang mga tapos na. Isang Martes ng umaga, dumating ako sa opisina at nalaman mula sa sekretarya na nilagdaan nila ang isang bilyon-bilyong kontrata sa isang hotel chain. Isang proyekto na hinahabol namin ng maraming buwan. Nang magtanong ako kung bakit hindi nila ako ipinaalam sa paglagda, sinabi sa akin ni Rico ng may lubos na pagiging natural, "Tatay, mabilis na natapos ang negosasyon noong weekend. Ayaw namin kayong abalahin sa inyong araw ng pahinga na parang ako ay isang retirado na nangangailangan ng proteksyon, hindi ang nagtatag ng kumpanya na nagsimula ng mga negosasyong iyon." Ngunit ang talagang nag-alarma sa akin ay nang malaman kong nagbukas sila ng mga bagong bank account nang hindi ko nalalaman. Sa loob ng 42 taon, ako mismo ang humawak ng lahat ng pinansya ng kumpanya. Kilala ko ang bawat pisong pumapasok at bawat pisong lumalabas. Ngunit ngayon ay may mga paggalaw ng pera na hindi lumalabas sa mga ulat na ibinigay nila sa akin, mga paglilipat na ginagawa sa mga account na hindi ko pinahintulutan. Nang harapin ko si Rico tungkol dito, ipinaliwanag niya na ini-optimize nila ang financial structure, gumagawa ng iba't ibang account para sa iba't ibang layunin, at si Valerie, na may karanasan sa corporate finance, ang humahawak sa bahaging iyon ng negosyo. "Mas mahusay ito, tatay," sabi niya. "Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga teknikal na detalye na iyon. Ngunit alam ko na hindi ito kahusayan, kundi kontrol. Inihihiwalay nila ako sa pera upang hindi ako makagawa ng independenteng desisyon." Nagsimulang kumalat ang paranoia sa akin nang nagsimula akong maghinala na sinusuri nila ang aking mga komunikasyon. Maraming beses akong sumubok tumawag sa mga lumang kliyente o mapagkakatiwala ang supplier upang mapanatili lang ang mga relasyon na binuo ko sa loob ng mga dekada, ngunit malamig ang kanilang pagtanggap sa akin na parang nakatanggap sila ng tagubilin na limitahan ang pakikipag-ugnayan sa akin. Isa sa aking pinakamatagal na supplier, si Mang Miguel, na nakatrabaho ko ng mahigit 20 taon, ay nagsabi sa akin ng isang bagay na nagpatindig ng balahibo ko. "Mang Aurelio, sinabi po ng inyong anak na hindi na kayo gaanong nakikialam sa operasyon, na lahat ng negosasyon ay dapat dumaan sa kanya. Totoo po ba na magre-retiro na kayo sa lalong madaling panahon?" Doon ko naintindihan na ipinapakalat ni Rico ang bersyon na kusang loob akong nagre-retiro. Inihahanda ang daan para sa aking pag-alis nang hindi mukhang pinatalsik nila ako. Lalong naging malinaw ang mga pagsasabuatan nang nagsimula akong dumating ng maaga sa opisina nang hindi nagpapaalam. Isang umaga, dumating ako ng 6:30, mas maaga kaysa sa karaniwan kong oras, at nahuli ko sina Rico, Carmelita at Valerie sa isang pulong sa conference room. May mga nakakalat na dokumento sa mesa, bukas ang mga laptop, at mahina silang nag-uusap ng may intensidad na biglang naputol nang makita nila ako. "Tatay," sabi ni Carmelita, halatang kinakabahan. "Ang aga mo naman ngayong araw?" Mabilis na isinara ni Rico ang kanyang laptop at pinulot ang mga papel. "Sinusuri lang namin ang ilang numero ng quarter," paliwanag niya. "Wala namang importante.
Ngunit naabutan ko ang heading ng isa sa mga dokumento bago niya itago. Kumpidensyal na plano sa paglipat ng henerasyon. Ang sarili kong kinabukasan ay pinagdedesisyonan sa mga lihim na pulong nang wala akong boses o boto sa usapin. Sa parehong linggo, kumuha ako ng palihim ng isang independenteng accountant upang suriin ang mga libro ng kumpanya. Isa siyang mapagkakatiwalaan kong kaibigan na nakatrabaho ko sa mga unang taon noong nagsisimula pa lang ang kumpanya. Ang ipinakita niya sa akin ay nagbasag sa aking puso at nagpuno sa akin ng galit na hindi ko kailanman naramdaman. Naglilipat sila ng pera sa mga personal na account, binabayaran ang sarili nila ng bilyon-bilyong bonus nang wala ang aking pahintulot, bumibili ng mga ari-arian na lumalabas bilang investment ng kumpanya, ngunit nakapangalan sa kanila. Mas masahol pa, kumuha sila ng mga utang gamit ang mga ari-arian ng kumpanya bilang collateral na nagpapabigat sa amin ng napakalaking utang nang hindi ako kinokonsulta. Sinabi sa akin ng aking accountant ang isang bagay na nagbasag sa aking kaluluwa. Mang Aurelio, kung magpapatuloy sila sa ganito, sa loob ng 2 taon, ay kailangan nilang ibenta ang kumpanya para bayaran ang mga utang na kanilang inutang. Sinisira nila sa loob ng 2 taon ang itinayo ko sa loob ng 42 taon. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang matuklasan kong nakikipag-usap sila sa mga abogado upang makahanap ng legal na paraan upang alisin ako sa pamamahala ng kumpanya. Sa pamamagitan ng isang kontak sa abogadong kanilang kinuha, nalaman ko na sinusuri nila ang mga opsyon upang ideklara akong hindi karapat-dapat na gampanan ang mga tungkulin ng ehekutibo dahil sa edad o upang pilitin akong magretiro para sa ikabubuti ng kumpanya. Kinonsulta nila ang posibilidad ng pagpapatawag ng isang pagpupulong ng mga shareholder upang iboto ang aking pag-alis, sinasamantala na sina Rico, Carmelita at Valerie ang may control sa 51% ng mga shares. Ito ay isang traidor na maingat na pinlano na isinagawa ng mismong mga tao na inilagay ko sa mundo na aking pinag-aral na ginawa kong kasosyo sa aking kumpanya upang masiguro ang kinabukasan ng pamilya. Sa mga kakilakilabot na linggong iyon, sinubukan kong lumapit kay Carmelita. Iniisip na marahil ay makapag-isip-isip siya na ang pagmamahal ng anak ay mas matimbang kaysa sa ambisyon. Isang hapon, inanyayahan ko siyang maghapunan. Kaming 2 lang, tulad noong bata pa siya at kinukwento niya sa akin ang kanyang mga problema sa eskwelahan. Nagpakatotoo ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na masakit para sa akin na maramdaman na inilalayo nila ako, na kailangan kong intindihin kung ano ang nagawa kong mali upang marapat ang ganitong trato. Ang kanyang sagot ay nagwasak sa akin. Tatay, wala kang nagawang masama. Ang problema ay wala ka ring nagawang tama. Kailangan ng kumpanya ng modernong pamumuno, pananaw sa hinaharap, hindi nostalgia ng nakaraan. Handa kami ni Rico na dalhin ang kumpanya sa susunod na antas, ngunit ikaw ay nagiging balakid. Ang sarili kong anak ay nagsasabi sa akin na ako ang problema, na ang aking karanasan ng 4 na dekada ay isang balakid sa pag-unlad. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking nakatatandang kapatid na nakatira sa Amerika, ang tanging kamag-anak na lubos kong mapagkakatiwalaan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyayari at sinabi niya sa akin ang isang bagay na nagbukas ng aking mga mata. Aurelio, hindi kanila nakikita bilang kanilang ama. Nakikita kanila bilang huling balakid sa pagitan nila at ng isang kayamanan na sa tingin nila ay karapat-dapat sila. Naghihintay sila na mamatay ka o maging senile para mapasa nila ang lahat, ngunit dahil malakas ka pa at malinaw ang pag-iisip, nagpasya silang bilisan ang proseso. Ang kanyang mga salita ay matigas, ngunit may katuturan. Ang aking mga anak ay tumigil sa pagtingin sa akin bilang taong nagpalaki at nagturo sa kanila upang makita ako bilang ang matandang mayaman na humaharang sa pagitan nila at ng kanilang mana. At si Valerie ang naging katalista ng pagbabagong iyon, ang nagturo sa kanila na kalkulahin ang aking halaga sa mga terminong pinansyal sa halip na emosyonal. Nagpasya ako noon na gumawa ng isang bagay na hindi ko kailanman inakala na kailangan kong gawin. Imbestigahan ang sarili kong pamilya.
Kumuha ako ng isang pribadong detektib upang alamin kung ano ang kanilang pinaplano, sino ang kanilang nakikipagpulong, anong mga financial movements ang kanilang ginagawa sa labas ng kumpanya. Ang natuklasan ko ay nagwasak sa aking puso sa libu-libong piraso. Si Valerie ay regular na nakikipagpulong sa mga executive ng mga kompetidor. Nag-e-explore ng mga offers para bilhin ang aming kumpanya. Nagbukas si Rico ng mga bank account sa Cayman Islands. Naghahanda para itago ang pera kapag nabenta na nila ang lahat. At ipinangalan ni Carmelita sa kanya ang ilang ari-arian na binili namin bilang pamilya. Naghahanda para sa sarili niya ang mga pinakamahalagang ari-arian kapag dumating ang oras ng paghahati-hati. Ang ebidensya ay napakarami at masakit. Ang aking pamilya ay nagtataksil sa akin sa loob ng maraming buwan, marahil ay maraming taon, pinaplano ang aking pag-alis habang nagkukunwari ng pagmamahal at paggalang sa akin. Bawat yakap ay peke, bawat mahal kita tatay ay kasinungalingan. Bawat konsultasyon tungkol sa aking opinyon ay teatro upang panatilihin akong kalmado habang inihahanda nila ang aking pampinansyal at personal na pagpapatalsik. Umupo ako sa aking opisina, tiningnan ang mga larawan ng pamilya sa aking mesa, nagtataka kung kailan naging totoo ang mga damdaming ipinapakita sa mga larawang iyon. Kailan nagsimula ang pagtataksil na ito? Unti-unti ba o may isang tiyak na sandali kung kailan nila napagpasyahan na mas mahalaga ako na patay kaysa buhay? Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang mapagtanto ko na si Aling Elena, ang aking asawa, ay namatay ng hindi nalalaman kung ano ang naging mga anak niya. Palagi niyang pinaniniwalaan na nagpalaki kami ng mabubuting anak, mga marangal na tao na magpapahalaga sa pamilya higit sa pera. Kung buhay pa siya upang makita ang pagtataksil na ito, sa tingin ko ay namatay siya sa kalungkutan bago pa man sa sakit. At marahil iyon ay isang pagpapala dahil kahit papaano ay umalis siya ng buo ang kanyang ilusyon, naniniwala na ang kanyang mga anak ay mabubuting tao, na aalagaan nila ang kanilang ama kapag wala na siya. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang sariling mga anak ang magdudulot sa akin ng pinakamalaking sakit, ang magpapalit sa aking mga huling taon sa isang impyerno ng mga kahihiyan at pagtataksil. Nang gabing iyon, gumawa ako ng isang desisyon. Hindi ako mananatili, naghihintay na isagawa nila ang kanilang plano. Kung gusto nila ng giyera, makukuha nila ito. Ang eksaktong sandali nang matuklasan ko ang pinakamalaking pagtataksil sa aking buhay ay isang Biyernes ng hapon, Carter 20 ng hapon. Naaalala ko ang eksaktong oras dahil tinitingnan ko ang orasan. Naghihintay ng senpanida upang umuwi. Nang dumating sa aking opisina ang aking pinagkakatiwalaang accountant, si Mang Alberto, na may dalang folder na puno ng mga dokumento at isang ekspresyon sa mukha na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Mang Aurelio, sabi niya, isinara ang pinto sa likod niya. Kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay na masakit, ngunit kailangan mong malaman. Binuksan niya ang folder at inilatag sa harap ko ang isang serye ng mga kontrata, bank transfers at legal na dokumento na sa simula ay hindi ko lubos na naintindihan. Ngunit habang ipinapaliwanag ni Mang Alberto sa akin ang bawat papel, bawat numero, bawat pirma, naramdaman kong parang sinasaksak ako sa dibdib, isa-isa, hanggang sa hindi na ako makahinga. Ang natuklasan ni Mang Alberto ay ang aking sariling mga anak ay nagbebenta ng mga ari-arian ng kumpanya nang hindi ko nalalaman, naglilipat ng pera sa mga offshore account at naghahanda ng isang legal na istruktura na mag-iiwan sa akin na walang anuman kapag isinagawa nila ang kanilang huling plano. Ibinenta nila ang 3 sa aming pinakamahalagang ari-arian sa mga phantom company na sa katunayan ay pag-aari ni na Valerie at ng kanyang pamilya. Ang pera mula sa mga pagbebenta na iyon ay inilipat sa mga account sa ibang bansa na hindi abot ng mga autoridad ng Pilipinas at, syempre, hindi ko rin abot. Mang Aurelio, sabi ni Mang Alberto nang may luha sa mata, sistematiko silang nagnanakaw sa inyo sa loob ng nakaraang 2 taon at ang pinakamasahol ay ginawa nila ito sa paraan na kapag ninyo napagtanto, huli na ang lahat para mabawi ang anuman. Ngunit hindi lang iyon,
Ang detektive na kinuha ko ay nakakuha ng mga recording ng pag-uusap ni Rico at Valerie. Mga pag-uusap na nagbasag sa aking kaluluwa dahil ipinahayag nito hindi lamang ang lawak ng kanilang pagtataksil, kundi pati na rin ang lubusang paghamak na kanilang nararamdaman sa akin. Sa isa sa mga recording na kinuha sa isang restaurant kung saan inakala nilang walang nakakarinig sa kanila, sinabi ni Valerie kay Rico, "Ang tatay mo ay matanda na, hindi na niya naiintindihan kung paano gumagana ang modernong negosyo. Isa siyang balakid na kailangan nating alisin bago niya sirain ang lahat ng itinayo natin." At si Rico, ang aking sariling anak, ang dugo't laman ko, ay sumagot, "Tama ka. Akala niya ay kanya ang kumpanyang ito. Ngunit kami ang tunay na nagpalaki nito. Kung wala kami, nagtatayo pa rin siya ng maliliit na bahay na may 2 silid para sa mahihirap na pamilya." Sa isa pang recording na mas masakit, kasama si Carmelita sa pag-uusap. Ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak, ay nagsasabi ng mga bagay na hindi ko kailanman inakalang maririnig ko mula sa kanyang bibig. Ang tatay ko ay nabubuhay sa nakaraan. Akala niya dahil siya ang nagtatag ng kumpanya, 40 taon na ang nakakaraan, may karapatan siyang kontrolin ito magpakailanman. Ngunit ipinuhunan din namin ang aming buhay dito at karapat-dapat kaming gumawa ng mga desisyon. Bukod pa rito, matanda na siya. Maaari siyang mamatay anumang oras at iwanan kami sa isang malaking legal na problema kung hindi namin aayusin ang lahat bago iyon. Ang pag-uusap tungkol sa aking kamatayan na parang ito ay isang administrative inconvenience, na parang ako ay isang nakabinbing transaksyon na kailangan lutasin upang makapagpatuloy sa kanilang mga plano. Ang sarili kong anak ay naghihintay ng aking kamatayan na parang ito ay isang kalayaan. Ngunit ang recording na pinakawasak sa akin ay isang pag-uusap sa pagitan ng 3 kung saan pinag-uusapan nila ang mga detalye kung paano nila ako aalisin. Kinonsulta ni Valerie ang mga abogado na dalubhasa sa mga kaso ng senile incompetence at natuklasan niya na maaari nila akong ideklara na mentally incapacitated kung makukuha nila ang testimonya ng 2 doktor at isang psychologist. "Madali lang," sabi ni Valerie sa recording. "Kukuhanan namin ang mga tamang espesyalista. Susuriin nila si Tatay Aurelio. Tutukuyin nila na hindi na siya angkop na gumawa ng mga desisyon sa negosyo dahil sa kanyang edad. At kukunin namin ang buong legal na kontrol." Nagtanong si Rico, "Paano kung lumaban siya?" Ang sagot ni Valerie ay nagpatindig ng balahibo ko. Sa edad na 70, sino ang maniniwala sa kanya? Akala ng lahat ay matigas lang siyang matanda na ayaw tanggapin ang realidad. Nagdagdag si Carmelita ng kanyang sariling lason sa pag-uusap. Bukod pa rito, maaari nating gamitin ang kanyang pag-uugali sa mga nakaraang buwan bilang ebidensya. Naging paranoid siya, nagdududa, nagtatanong ng mga kakaibang tanong tungkol sa pinansya. Sasabihin ng sino mang psychologist na ito ay mga sintomas ng maagang demensya o cognitive decline na may kaugnayan sa edad. Ginagamit nila ang aking natural na reaksyon sa kanilang pagtataksil bilang ebidensya na nawawala na ako sa katinuan. Ang aking kawalan ng tiwala na lubos na makatwiran dahil sa totoo lang ay pinagtataksilan nila ako, ay ipipresenta nila bilang patunay na ako ay baliw. Ito ay isang plano na parang diablo, perpektong nakalkula upang sirain hindi lamang ang aking ari-arian, kundi pati na rin ang aking dignidad at ang aking pag-iisip. Sa recording na iyon, pinag-usapan din nila kung ano ang gagawin sa akin pagkatapos nilang kunin ang buong kontrol. Iminungkahi ni Rico, maaari nating ilagay siya sa isang luxury retirement home, isang bagay na magandang tingnan sa lipunan, na parang inaalagaan namin siya. Ngunit may ibang ideya si Valerie. Mas mabuti kung bibilhan natin siya ng maliit na bahay sa isang probinsya, malayo dito, kung saan hindi siya makakagambala sa negosyo. Bibigyan natin siya ng buwanang pensyon para mabuhay ng komportable, ngunit walang access sa kumpanya o sa mahahalagang kontak. Sumang-ayon si Carmelita. Oo, mas mabuti na ilayo siya. Kung mananatili siya dito, palagi siyang susubukang makialam sa lahat. Pinaplano nilang itapon ako, ilayo ako sa lahat ng itinayo ko. Gawin akong isang ginintuang bilanggo sa isang lugar kung saan
hindi ko magagambala ang kanilang mga plano. Ngunit ang talagang nagwasak sa akin ay ang marinig kung paano nila pinag-uusapan si Aling Elena, ang aking yumaong asawa. Sinabi ni Valerie, "Salamat at wala na si Mama, dahil hindi niya kailanman papayagan na gawin natin ito." Palagi niyang ipinagtatanggol ang matanda, anuman ang kanyang pagkakamali. At sumagot si Rico, "Hindi kailanman naintindihan ni Mama na nagiging problema na si Tatay. Nakikita niya ito ng may mata ng asawang umiibig, hindi ng may mata ng negosyante." Dagdag ni Carmelita, "Si Mama ay galing sa ibang henerasyon. Naniniwala siya sa mga romantikong bagay tungkol sa katapatan sa asawa at paggalang sa mga nakatatanda. Kailangan nating maging mas praktikal." Pinag-uusapan nila ang babaeng nanganak sa kanila na isinakripisyo ang kanyang sariling buhay upang palakihin sila, na parang siya ay isang balakid sa kanilang mga ambisyon, na parang ang pagmamahal na naramdaman ni Aling Elena para sa akin ay isang kahinaan, hindi isang kabutihan. Nang gabing iyon, umuwi ako at naupo sa upuan kung saan karaniwang nagbuburda si Aling Elena habang sinusuri ko ang mga plano ng konstruksyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon mula nang siya ay namatay, kinausap ko siya ng malakas na parang naroroon siya. "Aling Elena," sabi ko, "ang ating mga anak ay naging mga halimaw. Hindi ko alam kung kasalanan ko ba dahil sobra ang ibinigay ko sa kanila o kung ganito na sila noon pa at hindi lang natin nakita. Ngunit hindi sila ang mga taong inakala nating pinalaki." Umiyak ako ng gabing iyon tulad ng hindi ko pag-iyak mula pa noong libing ng aking asawa. Ngunit ang mga luhang ito ay iba. Hindi ito sakit dahil sa natural na pagkawala. Ito ay sakit dahil sa isang pagtataksil na hindi kailanman dapat nangyari. Ito ang sakit ng pagtuklas na ang mga taong pinakamamahal ko sa mundo ay kinamumuhian ako ng sapat upang planuhin ang aking pagkawasak. Kinabukasan, Sabado ng umaga, dumating si Rico sa aking bahay kasama si Valerie at ang mga bata na parang walang nangyari. Mag-aalmusal sila, isang tradisyon ng pamilya na pinanatili namin sa loob ng maraming taon. Niyakap ako ni Valerie at sinabing, "Magandang umaga, Tatay Aurelio," na may parehong peking ngiti tulad ng dati. Tinanong ako ni Rico kung paano ako nakatulog, kung ayos lang ako, kung may kailangan ako. Tumakbo ang mga bata sa akin, sumisigaw, "Lolo!" At niyakap ko sila. Nagtataka kung matututo din silang magtaksil paglaki nila. Kung ang kasamaan ay isang bagay na minamana kasama ng berdeng mata at matangkad na tangkad. Sa buong almusal, pinanatili kong normal ang pag-uusap. Nagkukunwari na wala akong alam. Pinagmamasda ng bawat kilos, bawat tingin, bawat salita. Naghahanap ng mga senyales ng pagtataksil na alam kong umiiral na ngayon. Ngunit ang pinakamasakit sa almusal na iyon ay ang mapagtanto na ako rin ay naging katulad nila. Isang sinungaling, isang aktor na nagkukunwari ng mga damdamin na wala na ako. Nang tanungin ako ni Rico kung masaya ba ako sa takbo ng kumpanya, sinabi ko na oo, na ipinagmamalaki kong makita kung paano siya at si Carmelita ay kumukuha ng mga responsibilidad. Nang tanungin ako ni Valerie kung maayos ang aking kalusugan, sinabi ko na hindi ako kailanman naging mas maayos. Nang tanungin ako ni Carmelita kung mayroon akong mga plano para sa hinaharap, sinabi ko na gusto ko lang tamasahin ang aking mga apo at makita ang paglago ng kumpanya ng pamilya. Lahat ay kasinungalingan, ngunit iyon ang gusto nilang marinig. At habang nagsisinungaling ako, sa unang pagkakataon sa aking buhay, nagsimula akong magplano ng paghihiganti dahil kung kaya nilang pagtaksilan ang kanilang sariling ama, kaya ko rin silang pagtaksilan bilang aking mga anak. Ang kaibahan ay mayroon akong pagbibigay katwiran na hindi nila kailanman magkakaroon. Sila ang nagsimula ng giyera. 3 linggo pagkatapos matuklasan ang pagtataksil, nang nagsimula na akong magplano ng aking paghihiganti ng palihim, dumating si Rico sa aking bahay isang hapon na may ekspresyon na hindi ko nakita sa kanyang mukha mula pa noong bata pa siya. Mukha siyang kinakabahan, halos mahina, na parang nagpa-practice siya ng sasabihin niya sa akin. "Tatay," sabi niya, umupo sa harap ko sa sala. "Madalas kong iniisip ang tungkol sa atin, sa pamilya, sa kumpanya.
Sa tingin ko ay sobra akong na-stress kamakailan at marahil ay masyado akong naging mahigpit sa iyo. Gusto kong malaman mo na mahal kita at iginagalang ko ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Sa isang sandali, napuno ng pag-asa ang puso ko bilang ama. Inakala ko na marahil ay natuklasan niya mismo kung gaano siya nagkamali. Nananalo ang pagmamahal ng anak laban sa ambisyon na bumalik sa akin ang aking anak. Gaano ako ka-inosente na maniwala na ang isang leopard ay maaring magbago ng kanyang mga batik. Patuloy na nagsalita si Rico ng may emosyon na tila totoo. Tatay, may gusto akong imungkahi sa iyo. Paano kung magdaos tayo ng isang malaking pagdiriwang para sa ika-22 anibersaryo ng kumpanya? Isang espesyal na okasyon kung saan maaari nating parangalan ang lahat ng iyong itinayo, kung saan ang lahat ng ating mga empleyado, kliyente at kaibigan ay makikilala ang iyong pamana. Mabilis na tumibok ang aking puso sa kagalakan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Sa wakas, naisip ko, kikilalanin ng aking mga anak sa publiko ang aking halaga, ibibigay nila sa akin ang lugar na nararapat sa akin bilang tagapagtatag ng kumpanya. Ito ay magiging isang di malilimutang pagdiriwang, patuloy ni Rico, kasama ang lahat ng mahahalagang negosyante ng syudad, kasama ang ating mga empleyado sa loob ng maraming taon, kasama ang buong pamilya. Gusto namin na maging perpektong gabi ito para sa iyo, tatay. Nag-ipon ang mga luha sa aking mga mata habang nakikinig ako sa aking anak na nagpaplano ng pagdiriwang na ito na tunog ng pagkilala na matagal ko nang hinihintay. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, ang buong pamilya ay nagbigay ng pansin sa pag-oorganisa ng pagdiriwang ng may dedikasyon na lubos na nagpakilig sa akin. Araw-araw na pumupunta si Carmelita upang kumonsulta sa akin tungkol sa mga detalye, kung anong pagkain ang mas gusto ko, anong musika ang gusto kong tugtugin, sino ang gusto kong imbitahan. Si Valerie ang nangangasiwa sa mga floral arrangement at dekorasyon. Sinasabi sa akin na gusto niya na maging karapat-dapat ang lahat para sa dakilang Tatay Aurelio Manalo. Maging ang mga empleyado ay nakikibahagi sa paghahanda. Marami sa kanila ang lumalapit upang sabihin sa akin na naghahanda sila ng mga espesyal na sorpresa para sa pagdiriwang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman kong mahal ako, pinahahalagahan at iginagalang ng sarili kong pamilya. Naisip ko na marahil ang mga nakaraang buwan ay isang masamang panahon lamang, na ang pagmamahal ng pamilya ay nanaig sa personal na ambisyon. Nang gabing iyon ng pagdiriwang, dumating ako sa bulwagan ng pinakamagarbong hotel sa syudad. Pakiramdam ko ay isang hari. Mahigit 300 katao ang naghihintay sa akin. Mga kasalukuyan at dating empleyado, mga kliyente sa loob ng maraming dekada, mga supplier, mga kaibigan ng pamilya, mahahalagang negosyante mula sa buong rehiyon. Lahat sila ay bumati sa akin ng may pagmamahal. Totoo, binabati ako sa aking mga nagawa. Kinukwentuhan ako ng mga kwento kung paano nakaapekto ang aking trabaho sa kanilang buhay. Isang empleyado na nakatrabaho ko ng 15 na taon ang nagsabi sa akin, "Mang Aurelio, dahil po sa inyo, may sariling bahay ang pamilya ko. Binago po ninyo ang aming buhay." Isang matandang kliyente ang yumakap sa akin at bumulong. "Ang bahay na itinayo ninyo para sa akin, 20 taon na ang nakakaraan ay perpekto pa rin. Doon namin pinalaki ang aming mga anak at ngayon ay nakatira na ang aming mga apo. Sa sandaling iyon, ipinagmamalaki ko ang bawat ladrilyo na inilatag ko, bawat desisyon na ginawa ko, bawat sakripisyo na ginawa ko." Kinuha ni Rico ang mikropono upang magbigay ng pangunahing talumpati at umupo ako sa aking mesa, naghihintay na marinig ang mga salita ng pagkilala na matagal ko nang kailangan. "Magandang gabi sa lahat," simula niya. "Narito tayo ngayon upang ipagdiwang ang 42 taon ng Sandoval Construction. Hanggang doon maayos ang lahat. Ang aking tatay, si Aurelio Manalo, ang nagtatag ng kumpanyang ito nang wala siyang anuman kundi isang pangarap at 2 kamay na handang magtrabaho." Sumambulat ang palakpakan sa bulwagan at naramdaman kong lumaki ang aking dibdib sa pagmamataas. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, siya ang puso ng kumpanyang ito.
ang lalaking nagtayo nito mula sa wala hanggang sa naging ito ngayon. Bawat salita ay parang gamot sa aking sugatang kaluluwa. Bawat parirala ay nagbalik ng dignidad na inakala kong nawala na ng tuluyan. Ngunit pagkatapos, dahan-dahang nagbago ang tono ni Rico. Gayunpaman, patuloy niya, tulad ng lahat ng magagandang kwento, ito rin ay dapat magkaroon ng angkop na pagtatapos. Ang aking tatay ay walang pagod na nagtrabaho sa loob ng 42 taon. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang sarili sa kumpanyang ito. At ngayon ay oras na para tamasahin niya ang bunga ng kanyang pagtatrabaho. Natahimik ang bulwagan at naramdaman kong may mali. Kaya ngayong gabi, sa espesyal na gabi na ito, gusto naming opisyal na ipahayag na ang aking tatay ay nagre-retiro na mula sa aktibong pamamahala ng kumpanya. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang martilyo sa dibdib. Hindi ito pagdiriwang, kundi isang pilit na paalam. Mula bukas, ang bagong henerasyon ng mga manalo ang lubusang kukuha ng kontrol sa kumpanya. Dadalhin ito sa hinaharap na may mga sariwang ideya at modernong pamamaraan. Ang katahimikan sa bulwagan ay nakakabingi. Ramdam ko ang lahat ng tingin na nakatuon sa akin. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay may awa, ang ilan ay may morbid na pagkausyoso. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay, hindi sa nerbiyos, kundi sa galit na nagsisimula ng kumulo sa aking loob. Ito ay isang perpektong inayos na patibong. Niloko nila ako sa mga pangako ng pagkilala upang dalhin ako bilang isang tupa sa pampublikong katayan. Patuloy na nagsalita si Rico. Alam naming mahirap para sa aking tatay na iwanan ng kumpanya na labis niyang minamahal. Ngunit sigurado kami na naiintindihan niya na ito ang tamang oras para ibigay ang daan sa bagong henerasyon. Ito ang pinakamahirap na kahihiyan na natanggap ko sa aking buhay. Pinapatalsik nila ako mula sa sarili kong kumpanya habang nagkukunwari na ito ay isang pagdiriwang para sa akin. Sinubukan kong tumayo, maglakad patungo sa mikropono, magsabi ng kahit ano, anuman, upang ipagtanggol ang aking dignidad. Ngunit mabilis na lumapit si Carmelita at inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat, dahan-dahang pinipilit ako na manatiling nakaupo. Tatay, bulong niya sa aking tainga. Pakiusap, huwag kayong gumawa ng eksena. Ito ang pinakamahusay para sa lahat. Ang pinakamahusay para sa lahat. Ang pampublikong pagpapahiya sa akin ay ang pinakamahusay para sa lahat. Patuloy si Rico sa kanyang talumpati na parang ako ay isang bagay, hindi isang tao. Ang Sandoval Construction ay patuloy na pararangalan ang pamana ng kanyang tagapagtatag habang tinatanggap ang mga oportunidad sa hinaharap. Kami ay sigurado na sa ilalim ng bagong pamumuno, ang kumpanya ay aabot sa mga taas na hindi man lang inakala ng aking tatay. Bawat salita ay isang pananaksak, bawat parirala ay isang eleganteng paraan ng pagsasabi na hindi na ako kapaki-pakinabang, na ako ay isang balakid sa pag-unlad. Pagkatapos ay dumating ang pinakamalaking kahihiyan sa lahat. Tinawag ni Rico sa pangunahing mesa sina Valerie at Carmelita at ang tatlo ay tumayo sa harap ng mikropono na parang sila ang mga bagong hari ng isang imperyo na itinayo ko. Gusto naming pasalamatan ang aming tatay at tagapagtatag sa lahat ng itinuro niya sa amin. Sabi ni Carmelita ng may ngiti na alam ko na ngayon ay ganap na peke. Ngunit gusto rin naming malaman ng lahat na ang kumpanya ay nasa mabuting kamay, na ang kinabukasan ng Sandoval Construction ay sigurado. Kinuha ni Valerie ang mikropono at idinagdag, makatitiyak si Tatay Aurelio na magpapatuloy ang kanyang pamana, ngunit sa enerhiya at pananaw na kailangan ng modernong panahon. Para bang pinag-uusapan nila ako na parang patay na ako, na parang ako ay isang alaala na lamang ng nakaraan na kailangan parangalan bago kalimutan. Nagsimulang pumalakpak ang publiko, ngunit ito ay isang hindi komportableng palakpak, pilit na parang hindi alam ng mga tao kung paano magre-react sa isang nakakahiyang sitwasyon. Ang ilang matatandang empleyado ay tumingin sa akin ng may pagkalito at kalungkutan, malinaw na hindi naiintindihan kung ano ang tunay na nangyayari. Isa sa aking pinakamatagal na supervisor, si Mang Ramon, ay lumapit sa aking mesa at bumulong, Mang Aurelio,
Ito po ba ang gusto ninyo? Hindi ako makasagot dahil may buhol sa aking lalamunan na pumipigil sa akin na magsalita. Nagawa ko lang iling ang aking ulo ng negatibo habang naramdaman kong nagbabanta ang mga luha na lumabas sa aking mga mata sa harap ng 300 katao na dumating sa akala nila ay isang pagdiriwang ng aking karera. Nagpatuloy ang pagdiriwang na parang walang nangyari, na may musika, sayawan at masiglang pag-uusap, ngunit nanatili akong nakaupo sa aking mesa, pakiramdam na binunot ang aking kaluluwa mula sa aking katawan. Lumapit ang ilang bisita upang batiin ako sa aking nararapat na pagreretiro nang hindi na pagtatanto na nasasaksihan nila ang isang pampublikong pagpapatalsik na nagkukunwari bilang pagdiriwang. Sina Rico, Carmelita at Valerie ay tumatanggap ng mga pagbati at papuri na parang nakamit nila ang isang kahangahangang bagay. Samantalang sa katunayan ay kakagawa lang nila ng pinakamalupit na corporate parricide na nakita ko sa aking buhay. Habang nagiinuman sila para sa bagong simula ng kumpanya, nanatili akong nakaupo doon, napahiya, pinagtaksilan, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, lubos na desidido na isagawa ang paghihiganti na pinaplano ko. Nang gabing iyon, hindi lamang ako nawala ng kumpanya, kundi nawala rin sa akin ang anumang bakas ng pagmamahal na maaaring mayroon ako sa aking mga anak. Kinabukasan pagkatapos ng pampublikong kahihiyang iyon, dumating ako sa opisina ng mas maaga kaysa kailanman. 5:30 ng umaga at ang gusali ay ganap na bakante at tahimik. Umakyat ako sa aking opisina at naupo sa aking mesa sa alam kong huling pagkakataon bilang direktor ng kumpanya na itinayo ko sa aking sariling mga kamay. Sinuri ko ang bawat drawer, bawat file, bawat larawan ng pamilya na nagdekorasyon sa espasyong iyon sa loob ng mga dekada. 7:00 niyo, tinawagan ko sina Rico, Carmelita at Valerie. Sinasabi sa kanila na kailangan ko silang makita ng madalian sa conference room. Kalmado ang boses ko, kontrolado, ngunit sa loob may galit na nag-aalab na naipon sa loob ng maraming buwan. Oras na para malaman nila na alam ko eksakto kung ano ang kanilang ginagawa. Oras na para tanggalin ang maskara ng inosenteng ama at ipakita sa kanila ang tunay na lalaking kanilang ginising sa kanilang pagtataksil. Nang dumating sila sa opisina bandang 8:00, ang tatlo ay may mukhang gulat. Malinaw na hindi nila inaasahan na nandoon ako ng ganoon kaaga pagkatapos ng pagdiriwang ng nakaraang gabi. Si Rico ang unang pumasok na may ngiting mapanlait na kanyang pinagbuti sa mga nakaraang buwan. "Magandang umaga, tatay," sabi niya. "Akala ko pagkatapos kagabi ay gusto mong magpahinga ng kaunti. Napaka-emosyonal na gabi para sa iyo." Sumunod sina Carmelita at Valerie sa likod niya, parehong may ekspresyon ng peking pag-aalala. "Ayos lang po ba kayo, tatay?" tanong ni Carmelita. "May kailangan po ba kayo?" dagdag ni Valerie. Perpekto ang kanilang pagganap, ngunit nakita ko na ang likod ng kurtina. Alam kong bawat salita ng pag-aalala ay kasinungalingan, na bawat kilos ng pagmamahal ay puro teatro na idinisenyo upang panatilihin akong kontrolado hanggang sa ganap nilang isagawa ang kanilang plano. Inanyayahan ko silang umupo sa conference table, ang mismong mesa kung saan kami gumawa ng libu-libong desisyon ng pamilya sa mga ginintuang taon ng kumpanya. "Gusto kong kausapin kayo tungkol sa ilang bagay na natuklasan ko kamakailan," sabi ko. Pinapanatili ang aking boses na mahinahon, ngunit matatag. Mga bagay na lubos na nagpasakit sa akin at kailangan kong ipaliwanag ninyo. Nagpalitan ng mabilis na tingin sina Rico at Valerie, isang tingin na hindi nila inakalang mapapansin ko. Ngunit kinumpirma nito ang aking hinala. "Ano po ang sinasabi ninyo, tatay?" tanong ni Carmelita na may matamis na boses na ginagamit niya noong bata pa siya at may ginawang kalokohan. "Napaka-misteryoso po ninyong magsalita. Ngunit hindi na ako ang inosenteng ama na nagpapaloko sa matatamis na boses at peking ngiti. Ako ay isang lalaking nakatuklas ng katotohanan at handa na itong harapin." Kinuha ko mula sa aking portfolio ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya na aking nakolekta. Ang mga financial document, ang mga fraudulent bank transfers, ang mga transcription ng mga recording, ang mga ulat ng pribadong detektive.
Inilapag ko ito sa mesa nang may malakas na tunog na nagpatalon sa kanila. Ito ang gusto kong ipaliwanag ninyo, sabi ko. Binuksan ang folder at inilatag ang mga dokumento sa harap nila. Ang mga bilyon-bilyong transfers na ito sa mga offshore account na ginawa ninyo nang wala ang aking pahintulot. Ang mga pagbebenta ng mga ari-arian ng kumpanya sa napakababang presyo sa mga kumpanya na pag-aari pala ng pamilya ni Valerie. Ang mga bonus na itinalaga ninyo sa inyong sarili, mga bonus na mas malaki pa kaysa sa kinita ko sa buong buhay ko. Ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay agad na nagbago mula sa peking gulat patungo sa totoong takot. Hindi na sila makapagkunwari ng kawalang kasalanan nang ang ebidensya ay nasa harap nila. Si Rico ang unang sumubok ipaliwanag ang hindi maipaliwanag. Tatay, sabi niya, na may boses na ginagamit niya kapag sinusubukan niyang ipaliwanag ang isang komplikadong bagay sa isang taong itinuturing niyang mas mababa. Ang mga iyon ay komplikadong desisyon sa negosyo na ginawa namin upang i-optimize ang financial structure ng kumpanya. Alam kong hindi mo ito lubos na naiintindihan, ngunit magtiwala ka na lahat ng ginawa namin ay para sa ikabubuti ng kumpanya. Ang kanyang kayabangan ay mas nagpagalit sa akin kaysa sa kanyang pagtataksil. Matapos magnakaw ng bilyon-bilyong piso, may lakas pa siyang sabihin sa akin na hindi ako nakakaintindi, na dapat akong magtiwala sa kanya. Optimize ang financial structure? Sigaw ko, nawalan ng kontrol sa aking boses sa unang pagkakataon. Ito ay pagnanakaw, Rico. Ito ay pagtataksil. Ito ay pagsira sa sarili mong ama para yumaman ka at ang iyong asawa. Ang katahimikan na sumunod sa aking pagsabog ay nakakabingi. Doon ko kinuha ang pinakamalakas na sandata na mayroon ako. Ang mga transcription ng kanilang mga pribadong pag-uusap. Ngunit hindi ito ang pinakamasahol. Patuloy ko, inilatag ang mga papel sa harap nila. Ito ang pinakamasahol. Ang sarili ninyong mga salita na ni-record habang pinaplano ninyo kung paano ninyo ako aalisin. Nagsimula akong basahin nang malakas ang mga pinakamasakit na parirala. Ang tatay mo ay matanda na. Hindi na niya naiintindihan kung paano gumagana ang modernong negosyo. Isa siyang balakid na kailangan nating alisin. Namutla ang mukha ni Valerie na parang papel. Akala niya ay kanya ang kumpanyang ito, ngunit kami ang tunay na nagpalaki nito. Patuloy kong binasa ang mga salita ni Rico. Ang tatay ko ay nabubuhay sa nakaraan. Maaari siyang mamatay anumang oras at iwanan kami sa isang malaking legal na problema. Binasa ko ang mga salita ni Carmelita. Sa bawat parirala na binabasa ko, nakita ko kung paano nagkalasog-lasog ang kanilang pagkukunwari ng paggalang at pagmamahal ng pamilya na kanilang pinanatili sa loob ng maraming buwan. Si Carmelita ang unang nabasag. Nagsimula siyang umiyak, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng takot ng isang taong nabuking. Tatay, maaari po bang ipaliwanag ko ang lahat? Ang mga bagay ay hindi po tulad ng iniisip ninyo. Mahal po namin kayo. Sinusubukan lang po namin protektahan ang kumpanya upang masiguro ang kinabukasan ng buong pamilya. Ngunit wala na akong pasensya para sa marami pang kasinungalingan. Protektahan ang kumpanya? Sa ano? Sigaw ko. Mula sa akin, mula sa lalaking nagtatag nito. Mula sa lalaking nagpakamatay sa pagtatrabaho ng karuntuoy 2 taon upang bigyan kayo ng buhay na hindi ko kailanman naranasan. Sinubukan ni Valerie na makialam gamit ang kanyang kalmado at kalkuladong boses. Tatay Aurelio, naiintindihan kong galit kayo, ngunit kailangan ninyong makita ang buong larawan. Kailangan ng kumpanya ng restrukturasyon. At ikaw, tumahimik ka, galit kong sabi. Hindi ka aking anak. Wala kang karapatang magbigay ng opinyon tungkol sa aking kumpanya. Sa wakas ay ipinakita ni Rico ang kanyang totoong mukha. Tumayo siya mula sa upuan nang may ekspresyon ng galit na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Isang galit na nagbunyag sa tunay na lalaki na nagtatago sa likod ng magalang na anak. Alam mo ba, tatay? Tama ka. Pinlano namin ang lahat ng ito. Gusto namin na lumayo ka sa kumpanya. At alam mo kung bakit. Dahil hindi mo na ito kayang hawakan. Dahil ang iyong mga lumang pamamaraan ay naglilimita sa amin. Dahil bawat araw na ginugugol mo dito ay nawawalan kami ng pera at oportunidad.
Ang kanyang brutal na katapatan ay mas nagpasakit sa akin kaysa sa lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Ang kumpanyang ito ay nagkakahalaga ng 10 beses na mas malaki kaysa sa halaga nito noong ikaw lang ang humahawak, patuloy niya. Kami ang nagpalaki nito. Kami ang nagdala ng mga mahahalagang kliyente. Kami ang nag-modernize ng lahat. Hindi ka na kailangan dito. Para akong sinampal sa bawat salita. Tumayo ako mula sa aking upuan at naglakad patungo kay Rico hanggang sa magkaharap kami. Mas matangkad siya sa akin, mas bata, mas malakas sa pisikal, ngunit sa sandaling iyon, mayroon akong isang bagay na hindi niya kailanman magkakaroon, ang moral na autoridad ng lalaking pinagtaksilan. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot sa lahat ng ito, Rico? Sabi ko. Nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi ang pagnanakaw mo ng pera, hindi ang pampublikong pagpapahiya mo sa akin. Ang pinakamalungkot ay naging eksaktong kabaligtaran ka ng itinuro ko sa iyo. Tinuruan kitang magtrabaho ng tapat at naging magnanakaw ka. Tinuruan kitang pahalagahan ang pamilya at pinagtaksilan mo ang sarili mong ama. Tinuruan kitang igalang ang mga empleyado at tinatrato mo sila na parang numero lang sa isang spreadsheet. Bawat salita ay isang katotohanan na nagpasakit sa kanya. Nakikita ko ito sa kanyang mga mata. Sinubukan ni Carmelita na mamagitan sa pagitan namin, ngunit wala na akong pasensya para sa kanyang mga luha ng buwaya. Tatay, pakiusap, maaari ba nating ayusin ito? Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Maaari tayong makahanap ng solusyon na gagana para sa lahat. Ngunit alam kong wala ng atrasan. Ayusin ano, Carmelita? Ang katotohanan na plano mong ideklara akong baliw para mapasa kanila ang aking pera? Ang katotohanan na pinag-uusapan mo ang aking kamatayan na parang ito ay isang kalayaan? Ang katotohanan na ginagawa mong isang bagay na dapat ikahiya ang pagmamahal na nararamdaman ng iyong ina para sa akin? Nanatiling tahimik ang aking anak dahil alam niyang totoo ang bawat akusasyon. Si Valerie sa kabilang banda ay nanatili sa kanyang malamig at kalkuladong ekspresyon na ngayon ay kinikilala ko bilang kanyang tunay na personalidad. Aurelio, sabi niya, gamit ang aking pangalan sa unang pagkakataon ng walang pekeng tatay. Maaari kayong makipag-away sa amin hanggat gusto ninyo, ngunit ang katotohanan ay wala na kayong kapangyarihan dito. Amin na ang kumpanya ngayon. Noon akong ngumiti sa unang pagkakataon sa pulong na iyon. Isang ngiti na nagpataka sa kanila dahil hindi nila inaasahan na makakangiti ako pagkatapos ng lahat ng sinabi nila. Tama ka, Valerie, sabi ko. Wala na akong kapangyarihan sa kumpanyang ito, ngunit may isang bagay na hindi ninyo alam, isang bagay na malapit ninyong matuklasan. Naglakad ako patungo sa pinto ng conference room, ngunit bago ako lumabas, lumingon ako upang tingnan sila sa huling pagkakataon. Ang paghihiganti, aking mahal na mga anak, ay isang putahing masarap ihain ng malamig at mayroon akong mga buwan upang ihanda ang perpektong piging. Lumabas ako ng silid na iyon. Alam kong iyon ang huling pagkakataon na makakasama ako sa isang pulong ng pamilya bilang direktor ng kumpanya. Ngunit alam ko rin na iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na lumabas ako ng isang pulong bilang panalo. Kakabuod lang nila ang lahat ng kanilang card, ngunit mayroon pa akong alas sa manggas na magpapabago ng lahat ng magpakailanman. Nang hapon ding iyon, alas 4 ng hapon, nagtungo ako sa corporate building ng Meridian Builders, ang pinakamalaking kompetisyon sa buong rehiyon. Sa loob ng 42 taon, kami ay magkaribal, ngunit palaging may paggalang sa isa't isa. Ang kanilang general manager, si Engineer Martinez, ay isang lalaking kasing edad ko na nagtayo ng kanyang kumpanya sa parehong panahon na itinayo ko ang akin. Nakipagkumpetensya kami para sa parehong mga kontrata, parehong mga kliyente, parehong mga lote, ngunit hindi kailanman sa hindi tapat na paraan. 3 buwan na ang nakakaraan nang magsimula akong maghinala sa tunay na intensyon ng aking mga anak. Nagbigay si Engineer Martinez sa akin ng isang panukala na sa panahong iyon ay tinanggihan ko dahil sa katapatan sa pamilya. Ngunit pagkatapos ng paghaharap kaninang umaga, ang panukalang iyon ay naging aking kaligtasan at ang perpektong instrumento ng aking paghihiganti. Tinanggap ako ni Engineer Martinez
sa kanyang opisina nang may halong gulat at pagkaosyoso. Aurelio, sabi niya, mahigpit na nakikipagkamay sa akin. Hindi ko inaasahan na makita ka kaagad. Napag-isipan mo na ba ang aking panukala? Simple lang ang kanyang panukala, ngunit revolusyonaryo. Bumuo ng isang strategic partnership kung saan ako ang magbibigay ng aking karanasan, mga kontak at kaalaman sa lokal na merkado, habang siya naman ang magbibigay ng financial structure at operational capacity ng Meridian. Ngunit may isang karagdagang elemento na nagpahirap tanggihan, ang panukala. Inimbestigahan niya ang operasyon ng aking mga anak at alam niya eksakto kung aling mga kontrata ang malapit ng matapos, aling mga kliyente ang hindi nasisiyahan at kung ano ang mga kahinaan ng Sandoval Construction. Handa na akong tumanggap, sabi ko. Ngunit gusto kong malaman mo na hindi lang ito negosyo para sa akin, ito ay isang deklarasyon ng giyera. Ginugol namin ang sumunod na 3 oras sa pagsusuri ng mga detalye ng aming kasunduan. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng aking database ng mga kliyente na binuo ko sa loob ng 4 na dekada at na ipinagwalang bahala ng aking mga anak. Ibabahagi ko sa kanya ang mga teknikal na sikreto na binuo ko upang makapagpatayo ng mas mabilis at mas mura kaysa sa kompetisyon. Higit sa lahat, bibigyan ko siya ng pribilehiyong impormasyon tungkol sa mga proyekto na ginagawa ng Sandoval Construction, mga proyekto na mas kilala ko kaysa kaninuman dahil nakibahagi ako sa kanilang unang pagpaplano bago ako inalis sa mga mahahalagang desisyon. Bilang kapalit, inalok ako ng Meridian ng 30% na bahagi sa lahat ng kita mula sa mga kontrata na aming makukuha ng magkasama, kasama ang isang executive salary na 3 beses ang ibinabayad ng aking sariling mga anak sa akin bilang consultant sa sarili kong kumpanya. Ngunit ang pinakakasyang bahagi ng kasunduan ay ang estratehiya na aming dinisenyo upang isagawa ang aming plano. Ang Meridian ay may kakayahang pinansyal na mag-alok ng mas magandang presyo kaysa sa Sandoval Construction sa karamihan ng mga mahahalagang kontrata na malapit ng isagawa. Mayroon akong personal na relasyon sa mga gumagawa ng desisyon, mga relasyon na inakala ng aking mga anak na sa kanila na dahil sa mana. Ngunit sa katunayan ay sa akin dahil sa sarili kong pagsisikap. Sa loob ng sumunod na 6 na buwan, sistematiko naming aatakihin ang bawat mahalagang pinagkukunan ng kita ng aking dating kumpanya, gamit ang aking internal na kaalaman upang mauna sa kanilang mga galaw at ang aking personal na kredibilidad upang kumbinsihin ang mga kliyente na lumipat ng supplier. Hindi lang ito kompetisyon, ito ay isang komersyal na giyera na pinamumunuan ng isang taong nakakaalam ng lahat ng kahinaan ng kalaban. Ang unang suntok ay ibinigay namin sa parehong linggo. Ang gobyerno ng probinsya ay magpapalabas ng tender para sa pagtatayo ng isang residential complex na may 500 bahay, ang pinakamalaking kontrata ng taon at isang kontrata na inaasahan ng Sandoval Construction na mapapasa kanila dahil sa buwan ng informal na negosasyon. Ngunit kilala ko ang direktor ng Public Works sa loob ng 20 taon. Itinayo ko ang bahay kung saan siya nakatira kasama ang kanyang pamilya. Naging ninong ako sa binyag ng kanyang bunsong anak. Isang tawag lang sa telepono ang sapat upang makakuha ng pribadong pulong kung saan ipinaliwanag ko sa kanya na nagtatrabaho na ako ngayon sa Meridian at na maaari kaming mag-alok ng mas mahusay na kalidad, mas magandang presyo at mas mabilis na oras ng pagkumpleto kaysa sa sino mang kumpanya. Mang Aurelio, sabi niya, kung ginagarantiyan ninyo na personal ninyong babantayan ang proyektong ito, sa inyo ang kontrata. Ganoon kasimple. 42 taon ng walang bahid-dungis na reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng presentasyon ng PowerPoint na kayang ihanda ni Rico. Dumating ang balita ng nawawalang kontrata sa aking mga anak na parang kidlat. Tinawagan ako ni Rico ng hapon ding iyon. Hysterical, sumisigaw sa telepono ng mga bagay na hindi ko kailanman inakalang maririnig ko mula sa bibig ng sarili kong anak. Paano mo nagawa sa amin ito? Sigaw niya. Traidor ka! Ninakaw mo ang kontratang iyon. Amin iyon! Ang kabalintunaan na tawagin niya akong traidor pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin ay halos nakakatawa.
Hindi ninyo iyon, sagot ko ng may malamig na pagiging kalmado. Akin iyon, ang aking mga kontak, ang aking reputasyon, ang aking kredibilidad. Akala ninyo ay maaari ninyo akong paalisin mula sa aking kumpanya at kuhanin ang lahat ng itinayo ko. Ngayon ay natututo kayo na si Aurelio Manalo ay hindi kasama ng libre sa package. Ibinaba ko ang telepono na may kasiyahan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan, ngunit simula pa lang iyon. Sa mga sumunod na linggo, isinagawa namin ni Meridian ang isang kampanya na napakalinaw sa kalupitan nito. Kinausap namin ang bawat mahalagang kliyente ng Sandoval Construction. Inaalok sila ng mas magandang kondisyon kung lumipat sila ng supplier. Hindi mahirap kumbinsihin sila. Nakapagtayo na ako ng mga bahay para sa marami sa kanila. Kilala ko ang kanilang mga pamilya. Nakapunta na ako sa kanilang mga kasal at binyag. Kapag sinabi sa kanila ni Aurelio Manalo na nagtatrabaho na ako ngayon sa ibang kumpanya, sinundan nila ako. Hindi nila sinundan ang kumpanya, sinundan nila ako. Sa loob ng 2 buwan, nawalan ang Sandoval Construction ng 60% ng kanilang pinakamahalagang kliyente. Bumagsak ang kanilang kita, naging komplikado ang kanilang cash flow, at sa unang pagkakataon sa mga dekada, kinailangan nilang magsimulang magtanggal ng empleyado. Ang pinakamalaking dagok ay dumating nang makumbinsi namin na kanselahin ang 3 sa kanilang pinakamahalagang proyekto ng mga kliyente. Ginamit ko ang aking internal na kaalaman tungkol sa mga problema sa kalidad na kanilang itinatago, ang mga pagkaantala na kanilang binabago sa mga ulat, ang mga teknikal na kakulangan na napansin ko ngunit binaliwala nila dahil itinuturing nilang makalumang pamamaraan ang aking mga obserbasyon. Lumabas na ang mga makalumang pamamaraan na iyon ang nagpapanatili ng kalidad at pagiging pungtual na inaasahan ng aming mga kliyente. Nang wala ang aking pangangasiwa, nagsimulang bumagsak ang mga proyekto, nagsimulang magreklamo ang mga kliyente, at nagsimulang dumating ang mga demanda. Sa loob ng 6 na buwan, ang Sandoval Construction ay nagbago mula sa isang matatag at respetadong kumpanya tungo sa isang kumpanya na nasa krisis na lumalaban para mabuhay. Noon ako nagpasya na ibigay ang media coup de grace. Tinanggap ko ang isang interview sa pinakapinanood na programa ng balita sa rehiyon kung saan ikinuwento ko ang aking kwento ng walang filter o euphemism. Ipinaliwanag ko kung paano ko itinayo ang kumpanya sa aking sariling mga kamay. Kung paano ko isinakripisyo ang 4 na dekada ng aking buhay upang bumuo ng isang bagay na inakala kong magiging pamana ng pamilya. At kung paano ako pinagtaksilan, ninakawan, at pinarusahan ng aking sariling mga anak sa publiko. Hindi ko binanggit ang mga pangalan sa ere. Ngunit sinuman na nakakakilala sa aming kasaysayan ng pamilya ay alam eksakto kung sino ang aking tinutukoy. Ang interview ay nag-viral sa social media na may libu-libong komento ng suporta mula sa mga tao na nakauugnay sa aking kwento ng pagtataksil ng pamilya at pag-iwan sa pagtanda. Ang epekto ng interview ay nakakapinsala sa aking mga anak. Sa isang lipunan na tulad ng sa atin, kung saan ang paggalang sa mga magulang at pamilya ay mga pangunahing halaga, ang pagiging pampublikong itinuturo bilang mga suwail na anak na nagtaksil sa kanilang matandang ama ay nagpabalik sa kanila sa pagiging outcast sa lipunan. Ang mga kliyente na nananatili pa sa kanila ay nagsimulang kanselahin ang mga kontrata dahil sa pagkawala ng tiwala sa mga halaga ng pamilya ng kumpanya. Ang mga supplier ay nagsimulang humingi ng paunang bayad dahil nagdududa sila sa moral na katatagan ng pamamahala. Ang mga matatandang empleyado na nakatrabaho ko sa loob ng mga dekada ay nagsimulang magbitiw upang maghanap ng trabaho sa ibang kumpanya, kabilang na ang Meridian. Sa loob ng mas mababa sa 1 taon, ang lahat ng kanilang itinayo sa aking likod ay nagkawasak na parang kastilyo ng baraha. Nang gabing iyon na ipinalabas ang interview, nanatili akong gising, pinapanood ang mga reaksyon sa internet, binabasa ang mga komento ng suporta mula sa daan-daang tao na nakaranas ng katulad na sitwasyon sa kanilang sariling mga anak. Mang Aurelio, tama po ang ginawa ninyo, sabi ng isang tao. Kailangan matuto ng mga suwail na anak na may kahihinatnan ang mga aksyon, komento ng isa.
Anong laking kalungkutan na kailangan nating mga magulang na ipagtanggol ang ating sarili mula sa ating sariling mga anak, sabi ng isang babae na malinaw na nakaranas ng katulad na sitwasyon. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang aking paghihiganti ay lumampas sa personal upang maging isang bagay na simboliko. Ang kwento ng ama na tumangging maging tahimik na biktima ng ambisyon ng kanyang mga anak. Natulog ako ng gabing iyon, pakiramdam na sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit isang taon ay nabawi ko hindi lamang ang aking dignidad, kundi pati na rin ang kapangyarihan. Nagsisimula pa lang ang giyera, ngunit nanalo na ako sa pinakamahalagang labanan, ang labanan para sa katotohanan. 6 na buwan matapos ang interview sa telebisyon, habang sinusuri ko ang mga numero ng kita ng aking pakikipagtulungan sa Meridian sa aking bagong executive office, nakatanggap ako ng tawag na matagal ko nang hinihintay. Si Carmelita ito, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang boses ay nanginginig, mapagpakumbaba, desperado. Tatay, sabi niya, kailangan po nating mag-usap. Nasa malubhang problema po ang kumpanya. Kailangan po namin ang tulong ninyo. Ang kabalintunaan ng tawag na yon ay nagpuno sa akin ng malalim at mapait na kasiyahan sa parehong oras. Ang mga anak na nagpatalsik sa akin mula sa sarili kong kumpanya, na nagdeklara sa akin na luma at walang silbi, na nagdiwang ng aking pampublikong kahihiyan, ay ngayon ay nagmamakaawa na bumalik ako upang iligtas sila mula sa kalamidad na sila mismo ang gumawa. Ngunit huli na para sa mga pakiusap at huli na para sa kapatawaran. Pumayag akong makipagpulong sa kanila sa huling pagkakataon, hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong makita silang aminin ang kanilang pagkatalo ng harapan. Nagkita kami sa isang neutral na cafe, malayo sa mga opisina ng parehong kumpanya, sa isang lugar kung saan walang sino man ang makakarinig sa pag-uusap na alam kong magiging pinal para sa aming relasyon ng pamilya. Nang dumating sila, humanga ako sa kung paano sila nagbago sa mga buwan na iyon. Si Rico ay tumanda ng maraming taon sa loob ng ilang buwan, may malalim na eye bags at pumayat. Si Carmelita ay mukhang payat, kinakabahan, nang walang kumikinang na kumpiyansa na palagi niyang mayroon. Si Valerie, sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, ay mukhang mahina nang wala ang maskara ng pagiging superior na kanyang pinagbuti sa loob ng maraming taon. Ang kapangyarihan, natuklasan ko, ay mas mahusay na pampaganda kaysa sa anumang anti-wrinkle cream at nawala sa kanila ang pareho. Diretso si Rico sa punto nang walang mga peking paggalang na ginamit niya sa loob ng maraming buwan upang manipulahin ako. Tatay, alam naming nagkamali kami. Alam naming masama ang pagtrato namin sa inyo, na gumawa kami ng mga desisyon na nagpasakit sa inyo. Ngunit ngayon ay kailangan nating magtulungan upang iligtas ang kumpanya. Kung mawawala ang Sandoval Construction, mawawala tayong lahat. Ang kanyang pagiging praktikal ay mas nagpagalit sa akin kaysa sa kanyang mga naunang kasinungalingan. Maging sa sandaling iyon ng pagkadesperado, hindi siya nakapagbigay ng tunay na paumanhin o nakilala ang emosyonal na pinsala na kanilang idinulot sa akin. Para sa kanya, lahat ay numero at kita pa rin. Hindi niya kailanman naintindihan na sinira nila ang aking puso, na sinira nila ang larawan na mayroon ako sa kanila bilang aking mga anak. Maaari kaming magbigay sa iyo ng mas malaking porsyento ng mga kita, dagdag niya. Maaari naming ibalik ang iyong opisina. Maaari naming gawin ang anumang pagbabago na gusto mo. Kailangan lang namin na bumalik ka at gamitin ang iyong mga kontak upang mabawi ang mga kontrata na nawala namin. Sinubukan ni Carmelita na apelahin ang aking damdamin bilang ama na may mga luha na hindi na ako naantig. Tatay, kami ang iyong pamilya, kami ang iyong mga anak. Alam kong nagkamali kami, ngunit mas mahalaga ang dugo kaysa sa anumang negosyo. Hindi gugustuhin ni Mama na sirain natin ang pamilya dahil sa pera. Ang pagbanggit kay Aling Elena ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring nagawa niya. Ngayon ay pinag-uusapan mo ang iyong ina, sabi ko nang may kalamigan na nagpakinig sa kanya. Ang ina na niloko ninyo nang pinaplano ninyong ideklara akong baliw? Ang ina na, ayon sa inyo, ay ipinagtatanggol ako ng may mata ng asawang umiibig
Sa halip na mata ng negosyante, huwag ninyong subukang gamitin ang alaala ni Aling Elena para bigyang katwiran ang inyong ginawa. Nanatiling tahimik si Carmelita dahil alam niyang nakarecord ang kanyang sariling mga salita na hindi niya maaaring tanggihan ang kanyang sinabi tungkol sa kanyang sariling ina. Si Valerie, palaging kalkulado, ay sinubukan makipagnegosasyon na parang kami ay nag-uusap tungkol sa isang komersyal na kontrata. Tatay Aurelio, sabi niya, maaari ninyong sirain ng lubusan ang Sandoval Construction kung gusto ninyo, ngunit sisirain din nito ang 42 taon na pamana na inyong itinayo. Gusto ba talaga ninyo na ang lahat ng inyong pinaghirapan ay magtapos sa pagkasira? Ang kanyang argumento ay matalino, ngunit hindi niya naintindihan na ang aking pamana ay wala na sa Sandoval Construction. Ang aking pamana ay nasa libu-libong pamilya na naninirahan sa mga bahay na itinayo ko, sa mga empleyado na natuto ng mga halaga ng pagtatrabaho at katapatan na nakatrabaho ako, sa reputasyon ng integridad na sumunod sa akin sa Meridian. Ang aking pamana, sagot ko sa kanya, ay hindi isang kumpanya, ito ay isang halimbawa. At ang halimbawa na ibinibigay ko ngayon ay may kahihinatnan ang mga aksyon, na ang pagtataksil ay may presyo, at na ang dignidad ay ang tanging tunay na sa atin at walang sino man ang makakakuha nito nang walang pahintulot natin. Sa pag-uusap na iyon, ipinaliwanag ko ng may malamig at kalkuladong detalye ang lahat ng ginawa ko upang sirain ang kanilang kumpanya at ang lahat ng patuloy kong gagawin hanggang sa makita ko itong ganap na mawala. Ikinuwento ko sa kanila ang tungkol sa bawat kliyente na aking nakuha gamit ang aking personal na reputasyon, tungkol sa bawat kontrata na aking sinabotahe gamit ang aking internal na kaalaman, tungkol sa bawat mahalagang empleyado na aking kinumbinsi na sumama sa Meridian. Akala ninyo ay maaari ninyo akong paalisin na parang ordinaryong empleyado, sabi ko sa kanila. Ngunit nakalimutan ninyo na hindi lang ako ang nagtatag ng kumpanya. Ako ang kumpanya. Kung wala ako, ang Sandoval Construction ay isang magandang pangalan lamang sa isang walang laman na gusali. Ang pagkadesperado sa kanilang mga mukha, nang naintindihan nila ang lawak ng aking paghihiganti, ay nagbigay sa akin ng mas malaking kasiyahan kaysa sa anumang pinansyal na kita na nakuha ko sa buong buhay ko. Sinubukan ni Rico sa huling pagkakataon na apelahin ang natitira sa aking pagmamahal bilang ama. Tatay, kung gagawin mo ito, kung ganap mong sisirain ang kumpanya, sisirain mo rin ang kinabukasan ng iyong mga apo. Wala silang kasalanan sa nangyari sa atin. Totoo na inosente ang aking mga apo, ngunit totoo rin na dapat ay naisip iyon ng kanilang mga magulang bago ako pagtaksilan. Ang aking mga apo, sagot ko, ay matututo ng isang aral na hindi ninyo kailanman natutunan, na sa buhay kailangan mong pagtrabahuhan ang mga bagay ng may sipag at katapatan, hindi sa pagnanakaw nito mula sa mga lolo't lola na nagmamahal sa kanila. Kung inilagay ninyo sila sa mahirap na sitwasyon, responsibilidad ninyo ang lutasin iyon, hindi sa akin. Ito ay isang matigas na katotohanan, ngunit kailangan. Hindi ko papayagan na gamitin nila ang aking mga apo bilang emosyonal na kalasag upang makatakas sa mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Sa pagtatapos ng pulong na iyon, na tumagal ng halos 3 oras, sa wakas ay naintindihan ng aking mga anak na wala ng atrasan, na walang posibleng negosasyon, na walang kapatawaran sa aking puso para sa kanilang ginawa sa akin. Lantaran na umiyak si Carmelita, ngunit hindi na ito luha ng manipulasyon, kundi luha ng tunay na pagkadesperado. Nanatiling tahimik si Rico, nakatingin sa mesa, sa wakas ay naintindihan na lubos niyang minamaliit ang lalaking nagpalaki sa kanya. Pinananatili ni Valerie ang kanyang pagkakahon, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata na kinakalkula niya ang mga opsyon sa pagtakas. Marahil ay iniisip na diborsyuhin si Rico bago siya abutin ng sakuna sa pananalapi. Nang tumayo ako para umalis, sinabi ko sa kanila ang isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Hindi lang kayo nawalan ng kumpanya, nawalan kayo ng inyong ama at ang pagkawala na iyon ay habambuhay. 3 buwan matapos ang pulong na iyon,
opisyal na idineklara ang Sandoval Construction na bangkarote. Siningil ng mga nagpapautang ang lahat ng ari-arian. Ang mga natitirang empleyado ay umalis ng walang separation pay at ang gusali na naging aking tahanan sa trabaho sa loob ng 4 na dekada ay nanatiling bakante at abandonado. Ngunit hindi ako nakaramdam ng kalungkutan nang huli akong dumaan dito. Nakaramdam ako ng kalayaan. Ang kumpanyang iyon ay hindi na kumakatawan sa aking mga halaga o sa aking pamana. Ito ay isang walang laman na balat ng isang bagay na dating dakila, winasak ng ambisyon at kawalang pasasalamat. Ang aking tunay na pamana ay nasa Meridian, kung saan ako tinanggap ng may paggalang at paghanga, kung saan pinahahalagahan ang aking karanasan, kung saan bawat araw ay maaari akong magpatuloy sa pagtatayo ng walang sino mang kukwestiyon sa aking karapatan na maging naroroon. Ngayon, 2 taon pagkatapos ng lahat ng ito, nagtatrabaho ako sa Meridian nang mas may enerhiya at sigasig kaysa kailanman. Sa edad na 72, patuloy akong nangangasiwa sa mga proyekto, patuloy na nagdidisenyo ng mga plano, patuloy na nagtatayo ng mga bahay para sa mga pamilya na nagpapahalaga sa aking trabaho. Tinatrato ako ng aking mga bagong kasosyo nang may paggalang na nararapat sa akin. Kinokonsulta ako sa mahahalagang desisyon. Pinahahalagahan ang aking karanasan nang hindi ako pinaparamdam na isang balakid. Kumita ako ng mas maraming pera sa loob ng 2 taon na ito kaysa sa nakaraang 5 taon sa sarili kong kumpanya. At higit sa lahat, nabawi ko ang aking dignidad at ang aking paggalang sa sarili. Hindi na ako nakikipag-usap kina Rico, Carmelita o Valerie mula pa noong huling pulong na yon. Hindi ko nakilala ang mga apo na ipinanganak pagkatapos ng aming pagkakagulo. Malaking kapalit ito, ngunit ito ay isang presyo na handa akong bayaran upang mapanatili ang aking dignidad. Kung may magtatanong sa akin kung pinagsisisihan ko ang paghihiganti na isinagawa ko laban sa aking sariling mga anak, ang sagot ay hindi. Sila ang nagdesisyon na pagtaksilan ako, pahiyain ako, nakawan ako, at ako ang nagdesisyon na ipagtanggol ang sarili ko. Ang isang lalaking hindi nagtatanggol sa sarili kapag inaatake ay hindi lalaki. Siya ay isang biktima. At tumanggi akong maging biktima ng sinuman, kahit na ng sarili kong dugo. Natuto ang aking mga anak ng isang aral na marahil ay kailangan na ang paggalang ay hindi minamana kundi pinaghihirapan at na ang pagiging magkadugo ay hindi lisensya para sa pagtataksil at pang-aabuso. Marahil balang araw ay maiintindihan nila na ang ginawa ko sa kanila ay hindi paghihiganti, kundi hustisya. At marahil lang, kapag matanda na sila tulad ko, maiintindihan nila ang halaga ng dignidad na ipinagtanggol ko hanggang sa huli. Hanggang noon, nabubuhay ako ng payapa sa aking sarili. Alam na ginawa ko ang tama, kahit na ang kapalit ay ang lahat ng pinakamamahal ko sa mundo. At kayo, na nakinig sa aking kwento hanggang sa huli, ano ang gagawin ninyo kung mangyari sa inyo ang ganito? Mananatili ba kayong tahimik, pinapayagan na tapakan ang inyong dignidad? O magkakaroon kayo ng lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili kahit na ang kapalit ay ang lahat? Naniniwala ba kayo na may obligasyon ang isang ama na tiisin ang anumang kahihiyan mula sa kanyang mga anak? O naniniwala ba kayo na maging ang pagmamahal ng magulang ay may limitasyon kapag ito ay nagiging pang-aabuso? Itinuro sa akin ng buhay na minsan kailangan mong mawala ang lahat upang matagpuan ang sarili, na minsan ang tanging paraan upang manalo ay ang maging handang matalo, at na ang dignidad ay ang tanging tunay na sa atin at walang sino man ang makakakuha nito nang walang pahintulot natin. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, kung nagpaisip ito sa inyo tungkol sa halaga ng tunay na pamilya kumpara sa pamilya ng dugo, magkomento dito sa ibaba at mag-iwan ng inyong like. Sabihin ninyo sa amin kung nakaranas kayo ng katulad na sitwasyon, kung may kilala kayong nakaranas ng pagtataksil sa pamilya, o sabihin lang kung ano ang inyong opinyon sa mga desisyon na ginawa ko. Malaking pagkakaiba ang gagawin ng inyong komento dahil ipapaalala nito sa akin na bagaman nawalan ako ng mga anak, may napanalunan akong mas mahalaga. Ang katiyakan na sa mundong ito, may mga tao pa rin na nakakaintindi ng pagkakaiba sa pagitan ng tama at madali. Mag-subscribe kung gusto ninyong makarinig ng marami pang kwento na tulad nito.
Mga kwento ng mga ordinaryong tao na humarap sa mga pambihirang sitwasyon at kinailangang gumawa ng mahihirap na desisyon. Dahil sa huli, lahat tayo ay may kwentong sasabihin at lahat ito ay nararapat pakinggan.